Ano ba naman yan? Hiyaw ni Elise sa kawawang si Teresa nang aksidente nitong matabig ang panlinis ng kanyang damit. Hindi naman sinasadya ni Teresa ang nangyari. Mabigat ang kanyang tulak-tulak na cart. At dahil maliit, hindi rin niya napansin na kasalubong na pala niya si Elise. Pasensya na ho, hindi ko ho sinasadya. Alam mo, sumusobra ka na. Ang mga dapat sa katulad mo, tinatanggalan ka ng trabaho. Matanda ka na nga, wala ka pang kwenta. Pagtataas pa ng boses ni Elise sa bagong janitress. Ma'am Elise, tama na po. Uwi ka naman ang assistant ni Elise. Anong tama? Do you wanna get fired too? Bulyaw pa ni Elise kaya hindi na rin pumulag ang kanyang assistant. You know what? You should not be here. Dapat sa'yo mawala ng trabaho. That's right. I'll complain to the HR about your incompetence. Mawawala ka rin sa kumpanyang to. Wala na lamang nagawa si Teresa kundi ang mapayuko na lamang sa kanyang sinapit dahil sa malupit na si Elise. Buong akala niya ay busilak ang puso nito. Subalit nagkamali pala siya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Happy birthday, Mom! Bati ni Luke sa kanyang ina nang dalhin niya ito ng cake sa hotel room. Nasa Greece sila ngayon para sa isang bakasyon. Kasabay kasi ng kaarawan ng kanyang ina ang anniversary rin ng mga magulang niya. Oh dear, salamat. Wika naman ni Teresa nang maupo. Napakagandang bungad ng umaga dahil ang anak at asawa niyang si Roberto ang unang nakita niya sa araw ng kanyang birthday. Happy birthday, my love! Pati pa ni Roberto sabay halik sa pisngi ng kanyang asawa. And I have a surprise too. Dugtong pa ni Luke sabay pakita ng iPad kung saan kasalukuyang nasa video call si Nathan, ang kanyang kuya at panganay na anak ni na Roberto at Teresa. Nathan, anak ko, how I miss you, my dear. Singit pa ni Teresa. I miss you too, Mom. Happy birthday. Nakangiting bati naman ni Nathan. Hindi ka ba makakahabol dito sa Greece, anak? Baka naman masyado mo nang pinapagod ang sarili mo dyan sa New York. Puno naman na pag-aalalang wika ni Teresa. I'm fine here, Mom. Huwag mo akong alalahanin. Tsaka, mas mabuti na nandito ako. Sure ka bang ipagkakatiwala niyo ni Dad ang New York office kay Luke? Come on, bro. I'm literally here. Angal naman ni Luke dahil sa pahaging ng kanyang kuya. Ay, basta anak. Kung kaya mo naman na pumunta ka sa Pilipinas, umuwi ka naman at miss na miss ka na ng mommy mo. I mean, look at her. She's already crying. Ano ba, Roberto? Reklamo naman ni Teresa na siyang ikinatawa naman ng kanyang mag-ama. I will go home soon. I promise, Mom. Matapos ng ang quarter. Uuwi na ako to do my reports. For now, I have to stay here and look after our office. Oh, paano? I have an executive meeting in 10 minutes. I have to go now. Happy birthday again, Mom. I love you. Paalam ni Nathan bago patayin ng video call. Ay, ang kuya mo talagang napaka-workaholic. Ani Teresa nang kunin ni Luke sa kanya ang iPad. You know what, Mom? Kulang lang kasi si kuya sa lambing. He just needs to get laid para hindi na siya sobrang maging busy. Look, ang bibig mo naman. Saway pa ni Teresa sa anak. Sinamaan pa niya ng tingin si Roberto. Natawa lang naman ang tawa sa mga nangyayari. What, Mom? I'm just saying. Paano kasi ang bunso mo, may girlfriend na, ayaw lang ipakilala sa atin. Singit pa ni Roberto. You should introduce her to us, dugtong naman ni Teresa. Nahihiya namang napakamot si Luke sa kanyang bato. Would it be okay if employee siya ng company natin? Nagkatingin na naman ang mag-asawa dahil sa revelasyon ni Luke. Aba, oo naman. What's wrong with her being our employee? Ang mahalaga ay mabait at maalaga siya. At mahal ka niya.
Saan bang branch ng employee siya, anak? Aba, baka naman ay nakilala ko na pala yan. May posisyon ba siya? Usisa pa ni Roberto. She is a branch manager, Dad. Pero lilipat siya sa Manila office dahil may kailangang asikasuhin. You'll see her soon. Lalo ka na, Mom. You know what? Wala naman talaga akong interest sa kumpanya to begin with. Kayong mag-aama lang naman na mag-aasikaso niyan. Basta, look, ipakilala mo siya sa amin when you're ready, okay? Dalhin mo na lang sa bahay. Right. You're ever elusive, Mom. Ayaw magpakita sa office. Hindi tuloy nasisilayan ng mga tauhan ng napakaganda niyang mukha. Wika pa ni Roberto sabay halik sa asawa. Dad, ang cheesy. Reklamo pa ni Luke sabay labas ng kwarto ng kanyang mga magulang. Natawa na lamang sina Roberto at Teresa sa inasal ng kanilang bunso. 65 years old na si Teresa. 40th anniversary din nilang dalawa ni Roberto kaya naman sinamantala nila ang pagkakataong ito upang makapagbakasyon naman silang mag-anak at makapag-relax. Kahit nakulang pa sila dahil nasa New York ang kanilang panganay na si Nathan. Wala nang ibang hihilingin pa si Teresa dahil nasa kanya na ang lahat. Ang yaman, magarang buhay, masayang pamilya at maayos na kalusugan. Hiling lamang ni Teresa ngayon ay mapunta sa tamang babae ang kanyang dalawang anak dahil gusto niyang maranasan ng mga ito ang dalisay na pag-ibig kagaya ng sa kanilang dalawa ni Roberto. College sweetheart sina Teresa at Roberto. Tandang-tanda pa niya na hindi rin ayon sa kanyang mga magulang ni Roberto dati, lalo na't galing ito sa napakayamang pamilya. Maswerte nga lang siya at nakapag-aral ng kolehiyo dahil sa scholarship. Naging working student din siya noon kaya alam niya na ang hirap ng buhay. Kaya nga, pinalalaki rin niyang humble at marunong lumingon sa pinanggalingan ang kanyang mga anak. Mahal ni na Teresa at Roberto ang isa't isa. At ipinaglaban din naman talaga siya ni Roberto. Hindi kalaunan ay tinanggap din ni Teresa ang pamilya ni Roberto. At simula noon, ay hindi na sila napaghiwalay pa. Bumuo na sila ng buhay na magkasama. At nabiyayaan din ng dalawang anak. Alalang-alala nga si Teresa dahil baka dumating sa punto na aabusuhin ng mga tao ang kabaitang taglay ng kanyang mga anak. Kaya nga lagi niyang hinihiling na sana ay maayos ang maging lagay ng mga ito. Nilasap ni na Teresa ang mga sandali ng kanilang bakasyon sa Greece. Maganda ang mga tanawin at sariwang hangin. Ibang-iba sa Maynila. Kung tutuusin nga, maaari naman silang mag-migrate sa ibang bansa dahil nalalapit na rin magretiro si Roberto at si Nathan at Luke na ang magmamana ng negosyo. Pero mas masaya si Teresa sa Pilipinas dahil nandoon ang lahat ng mga kapamilya at kaibigan niya. Isang payapang araw ang sumikat sa mansyon ni na Teresa. Ang mga sinag ng araw ay sumasa ilalim sa malinis sa bintana ng kanilang malaking tahanan na punong-puno ng alon ng liwanag at kulay. Sa loob ng kanilang dining room, masiglang nagsalo-salo ang kanilang pamilya. Kauuwi lang nila mula sa kanilang bakasyon mula sa Greece. Mahaba-haba rin ang kanilang naging bakasyon kaya na-miss ni Teresa ang pagkaing Pinoy. Nakitang-kita naman sa dami na pinaluto niya sa kanilang home chef. Look, tumawag na ba ang Kuya Nathan? Uuwi na ba siya? Tanong ni Teresa habang ibinibigay ang isang tasa ng kape kay Roberto. Ang pag-aalala sa kanyang boses ay halata. Ma'am, huwag masyadong makulit. Sagot pa ni Luke, na tila nahuhumaling na sa kanyang cellphone. Kuya will go home kapag gusto niya na. Kasasabi rin naman kasi niya last time, di ba? Miss mo talaga lagi si Kuya. Aba, syempre naman. Dalawa na nga lang kayong anak ko. At saka, para na rin may makasita sa'yo. Kasi sobrang secretive mong bata ka. Kuya mo na lang ang gusto mong kinakausap. Saway pa ni Teresa, napakamot naman sa batok si Luke. Ay hon, wag mo nang alalahanin ng mga anak mo. Malalaki na ang mga yan. They can handle themselves. Para hindi rin naman tayo nagtago ng secret sa mga magulang natin noong araw. Singit pa ni Roberto. Thanks, Dad.
Bulong pa ni Luke dahil lagi siyang sinasagip ng kanyang ama sa tuwing maninermo na naman si Teresa. Muling nag-usap sina Luke at Roberto tungkol sa mga negosyo nila, habang si Teresa naman ay nakikinig lang sa kanyang mag-ama. Wala talaga siyang input sa negosyo dahil hinahayaan niya ng mag-ama niya na mag-asikaso noon. Basta banarian lang siya at nagbabantay sa kanyang pamilya. Habang nagkukwento si Roberto ukol sa isang business venture, napansin naman ni Teresa na biglang naging abala si Luke sa kanyang telepono. Parang may bumabagabag sa kanya. "Luke, kumain ka na lang. Kain na tayo." Sita ni Teresa na may kasamang pag-aalala. "Gaano ba ka-importanteng tinitingnan mo yan sa cellphone mo? Nagkakwento ang dad mo." "Oh, sorry. Huwag ka mag-alala, mom. Okay lang ako." Sagot ni Luke na tila hindi naman masyadong nakikinig. "Naghahanap lang ako ng impormasyon para sa negosyo. You know, magandang gamitin ng social media for the business. Everybody's doing it nowadays." So, social media at negosyo. Ikaw, kailan mo nga ipapakilala ang girlfriend mo, Abel? Tanong pa ni Teresa. Sabik na malaman kung sino ang babaeng nag-uudyok kay Luke na maging abala. Ayan na yata ang pinagkakaabalahan mo, anak eh. Baka nakaka-bother na yan sa'yo, ha? Hindi pa raw siya ready, ma'am eh. Tugon naman ni Luke. Mas nagko-concentrate pa sa kanyang phone. Siguraduhin mo lang na mabait at maayos yung girlfriend mo, ha? Bilin pa ni Teresa. Importante na alagaan ka niya at hindi niya aabusuhin ang kabaitan mo. Now, I'm not insinuating na gold digger ang girlfriend mo kasi sabi mo nga ay accomplished naman siya. Ang akin lang naman, anak, I just want what's best for you. Of course, mom. Sagot naman ni Luke na tila naiinip na sa pag-uusap. Muli ay bumalik ang kanyang atensyon sa screen ng kanyang cellphone. Hinawakan na lamang ni Roberto ang kamay ng asawa para mapanatag ang loob nito. Matandaan na rin naman kasi si Luke kaya ayaw na nitong masermonan o namamanduhan sa kanyang mga desisyon sa buhay, lalo na sa kanyang dating life. Pagkatapos ng agahan, nag-ayos ng mag-ama upang pumasok sa trabaho. Si Teresa ay naiwan sa mansyon at ang mga mata niya ay agad na lumipat sa malawak na hardin na nakapalibot sa kanilang tahanan. Nakatanim ang mga paborito niyang halaman doon. Puno ng kulay at buhay. Lourdes, tingnan mo nga ito. Bilhan na ng bagong paso ang mga yan, hindi na kasya. Nalago na masyado. Utos ni Teresa habang iniisa-isa ang kanyang mga halaman. Yes, madam. Tugon naman ang kanyang alalay. Mainit today ano? Puna ni Teresa. Upo ka pa muna, madam? Tanong ng alalay. Napapaypay ng kamay si Teresa sa kanyang sarili at habang tinitingnan ng mga bulaklak, unti-unting nararamdaman ni Teresa ang sakit sa kanyang balakang. Napaupo siya sa isang bench sa gitna ng hardin at hinaplos ang kanyang mga binti. Okay lang po kayo, madam? Nag-aalang ang tanong naman ng alalay ni Lourdes sa kanya. Ay, masakit lang ang balakang ko. Ani Lourdes bago siya alalayan. Aging na yata talaga ako. Biro pa niya kahit na medyo masakit nga ang balakang at binti. Kinabukasan ay nagpa-check up si Teresa sa kanyang doktor. Dok, hindi ko naman yan nararamdaman noon. Although lately ay medyo napapansin ko ngang iba na. Kahapon lang kasi medyo masakit talaga kaya nakakapagtaka. Wika ni Teresa habang tinitingnan ng doktor ang kanyang paghinga. I see. Wala ka naman ibang sakit, hindi ba? Tanong pa ng doktor. Umiling si Teresa. Ay sa awa ho ng Diyos ay wala naman ho. Ayoko na hong magkasakit, Dok. Gusto ko lang na ma-enjoy ang buhay. Biro pa ni Teresa na siyang ikinatawa naman ng kanyang doktor. Parang lahat naman yata tayo, o bueno. I see nothing wrong with you. Maayos naman ang previous lab results mo. Sa tingin ko, dahil lang yan sa iyong edad, natural lang na makaramdam ng sakit sa mga kasukasuan. Paliwanag ng doktor habang naglilibot ang mga mata nito sa mga resulta ng kanyang pagsusuri. Kailangan mong maging mas aktibo kahit mga magagaan na gawain, hindi maganda na lagi nasa bahay lang.
Baka kaya nakakaramdam ka ng sakit kasi nasabi mo before na hindi ka naman talaga nag-work ever since. Napaisip si Teresa. Yes, Doc. Kung yan ang kaso, ano ho ba ang dapat kong gawin? Usisa niya. Well, kailangan mo talaga magbago ng lifestyle. Mas maging active ka. Kailangan mong kumilos kahit simpleng Zumba o power walks kung kaya mo pa. Naramdaman ni Teresa ang panghihina sa kanyang katawan habang umaalis siya sa klinik. Pumasok sa kanyang isip ang mga usapan nila ni Roberto tungkol sa negosyo. Wala naman akong papel sa negosyo. Ano pa bang magagawa ko? Isip-isip niya. Ayon sa doktor ay mas mainam daw kung magiging aktibo siya at huwag lamang manatili sa bahay. Pero saan naman siya pupunta at ano naman ang maaari niyang pagkaabalahan? Pagdating sa bahay, sinalubong siya ni Roberto. Mawawala muna ako for a while. Kailangan kong ayusin ang mga bagay sa New York office kasama si Nathan. Niya na may kasamang pag-aalala sa kanyang mga mata. Kailangan ng presence ko roon. Malungkot naman, Roberto. Sagot ni Teresa at nagugulahan sa mga pangyayari. Ibig sabihin, si Luke ang magte-take over mo na rito? Oo, at mas magiging abala siya. Kailangan niya ng suporta natin. Sabi ni Roberto kung kaya't ang mga mata ay puno ng pangunawa. Baka rin hindi na mapadalas ang uwi noon dito. Doon na siya magsistay sa condo niya para mas madali lang sa kanya. Nag-alala si Teresa sa narinig. Naiiba na nga ang ugali ni Luke lately. May kinalaman ba to sa babae? Hindi niya nasabi sa akin na gusto na pala niyang bumukod. Oo medyo nag-aalala na rin ako. Pero magtatrabaho naman siya kaya I think it's going to be okay. Pero habang wala ako, huwag mo naman i-stress masyado ang sarili mo. Pwede mo pa rin namang bantayan si Luke pero huwag aabot sa punto na mabubugnot ang anak mo. Nagbilin pa si Roberto. Na bagaman nag-aalala para sa anak ay mas nag-aalala para sa kanyang asawa. Oo, sige ba? I will look after him. Huwag ka mag-alala, Roberto. Sagot ni Teresa kahit nasa isip niya, nahihirapan siyang isipin kung paano niya mababantayan ang kanyang anak nang hindi siya mahahalata. Sa pagdating ng gabi habang nahihiga sa kanyang kama, nag-iisip si Teresa ng malalim. Paano kaya ako makahanap ng pagkakataon na bantayan si Luke na hindi siya napapansin? Napansin niya nga ang payo ng doktor na dapat ay mas aktibo siya. Biglang may naisip siyang plano. Bumangon siya mula sa kama. Nagbihis ng magaan at lumabas ng bahay. Muli niyang binalikan ang hardin. Nakita niya ang mga halaman na tila mas buhay sa ilalim ng liwanag ng buwan. Nakita niya ang kanyang mga paboritong bulaklak na tila nag-aanyaya sa kanya na maglaan ng oras sa kanila. Habang nag-alaga siya ng mga halaman, naisip niya na maaari niyang gawing hobby o extra ang physical activity ng pag-aalaga ng hardin. Isang paraan upang makapag-relax at mas makakilos. Baka pwede rin siyang lumabas-labas at sumali sa mga gardening activities na ikinukwento sa kanya ng kanyang mga amiga. Mainam din siguro iyon dahil sa isa iyong paraan ng pag-i-ehersisyo. But something isn't right. Bulong niya sa kanyang sarili. Pakiramdam niya may obligasyon nga siya bilang isang ina na siguruhing nasa maayos na kalagayan ng kanyang mga anak. Iba talaga ang mother's instinct. Pakiramdam kasi niya ay kailangan talaga niyang bandayan si Luke lalo na't meron itong gagampanan sa opisina habang nasa New York pa si Roberto. Pero paano ko naman yun gagawin? Paano ko hindi mahahalata ng anak ko? Nag-aalalang tanong ni Teresa sa sarili habang nakatitig sa kanyang mga halaman. Biglang pumasok ang isang nakakagulat na ideya sa kanyang isip. Habang abala si Luke sa kanyang mga business trips, nagpa siya si Teresa na gawin ang isang bagay na hindi inaasahan ng sinuman, lalong-lalo na si Luke. Hindi niya kayang panoorin na ang kanyang anak ay malunod sa trabaho at posibleng masangkot sa isang babaeng hindi niya kilala. Dahil sa takot na masaktan si Luke, pinili niyang kumilos sa paraang hindi karaniwan sa isang ina na tulad niya. Dahil wala siyang papel sa negosyo ng pamilya, hindi rin siya kilala ng mga empleyado sa opisina.
Madalas siyang malayo sa mga ganitong bagay. Kaya naman alam niyang magiging madali para sa kanya na magpanggap. Isang ideya na pumasok sa kanyang isipan. Ano kaya kung pumasok siya sa opisina? Hindi bilang may bahay na may-ari, kundi bilang isang ordinaryong empleyado. Wala namang makakakilala sa kanya. Nag-apply si Teresa bilang janitress dahil sa edad niya, iniisip niyang baka hindi siya tanggapin, ngunit sa kabila ng kanyang pangamba, tinanggap siya kaagad. Wala kasing age limit sa trabahong yon, basta ba kaya mong gawain. Bagaman matanda na siya, may sigla pa rin naman si Teresa at gustong-gusto niyang gawin ito para sa kanyang anak. Isa pa, saktong-sakto rin dahil payo naman sa kanya ng doktor na kailangan niyang lumabas ng bahay at maging aktibo. Magandang paraan ang trabahong nais niyang pasukin. Hitting 2 birds in 1 stone, ika nga. Hindi lang isa niyang mababantayan ng anak, mapapabuti niya pa ang kalusugan niya. Sana lang ay hindi siya mabisto ni Luke at maging maayos ang lahat. Ikaw ng bagong janitress? Huwag ka mag-alala, hindi naman mabibigat ang ibibigay sa'yo. Sabi ng head janitress, isang mabait na babaeng may pilak na buhok. Nang makita niyang may edad na si Teresa, kailangan lang natin ng kaunting tulong sa paglilinis ng mga opisina. Pero para hindi ka na rin mahirapan, hindi ka na sa top office maglilinis, sa mga mababang floors ka na lang. Nagpasalamat naman si Teresa, ngunit sa loob niya, alam niya namang magiging masipag siya. Hindi siya maaaring magpabaya o magkamali dahil tsak na magkakaalaman. Gusto niya magtagal sa opisina para makilala ang mga taong nakapaligid kay Luke. At kung maaari, maprotektahan siya mula sa mga bagay na maaaring makasama sa kanya. Magsisimula si Teresa ng kanyang trabaho kinabukasan. Nakasuot siya ng simpleng uniforme. Walang alahas, walang make-up. Mukha siyang ordinaryong empleyada sa opisina. Isang matandang babae na walang kapansin-pansin na pagkakaiba mula sa ibang mga janitress doon. Tahimik siya ay nagtatrabaho. Nilinis ang mga sahig, nag-ayos sa mga mesa at tinanggal ang mga kalat. Sinisigurado niyang hindi siya mapapansin. Sa unang araw niya sa trabaho, napansin agad ni Teresa ang kakaibang atmosphere sa opisina. Hindi tulad ng mga simpleng opisina kung saan simpleng paghahanap buhay lamang ang ginagawa. Ang opisina ay tila isang arena. Halos lahat ng tao ay competitive. Tila laging may hinahabol. Ang mga empleyado ay seryosong nagtatrabaho. Bihirang magpakita ng kahit anong emosyon. Madalas siya makakita ng mga matang nag-aagawan ng tingin. Tila walang magkatotoo. Maging ang mga pag-uusap ay madalas may halong tensyon. Grabe, ganito ba talagang ginawa ni na Roberto sa kumpanya? Sa isip-isip niya, baka strikto talaga sa negosyo ang kanyang mag-aama kaya ganoon. Paano pa kaya ang sa New York office kung ganito na sa Maynila? Isang araw habang nililinis niya ang isang sulok ng opisina, biglang tumigil si Teresa at sumandal ng bahagya. Naninibago pa rin naman ang kanyang katawan sa bigat ng mga gawaing bahay. Hindi siya saganay sa ganoong pisikal na trabaho kaya naman bigla siyang napahinto at kinapa ang kirot sa kanyang balakang. Are you getting paid to just stand there? Isang mataray na boses ang bumungad mula sa kanyang likuran. Nabigla si Teresa at mabilis na humarap sa nagsalita. Isa itong babaeng, bata pa, maganda, pero halatang mayabang at walang respeto. Nakasalubong ni Teresa ang matalim na tingin ng dalaga at mabilis siyang nag-sorry. Sorry po, hindi ko sinasadya. Sabayo ko ni Teresa. Gusto niyang magpakumbaba ngunit hindi niya mapigilang mapansin ang ugali ng babae. Babalik na po ako sa trabaho. Whatever, old lady. Tumabi ka nga. Haharang-harang kasi dinadaanan ko. Galit na sabi ng babae sabay irap. Napansin naman ni Teresa na hindi siya familiar sa dalaga kaya hindi niya ito kilala. Sino kaya ito? Tanong ni Teresa sa sarili. Wala siyang ideya na ang babaeng kaharap niya ngayon ay si Elise, ang girlfriend ni Luke. Nang bumalik si Teresa sa kanyang gawain, hindi niya mapigilang mag-isip. Bakit kaya nag-hire ng mga ganitong klaseng tao ang kumpanya namin? Ayaw niyang mahusga pero malakas ang kutob niya na may problema sa ugali ang babaeng yon. Patuloy lamang si Teresa sa bago niyang trabaho bilang janitress sa opisina ng kanilang kumpanya.
Bagaman malayo ito sa karaniwang buhay na nakasanayan niya bilang asawa ng isang mayaman at ina ng mga matatagumpay na negosyante, naging mas komportable na siya sa kanyang bagong mundong ginagalawan. Sa mga araw na lumipas, unti-unti niyang nararamdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Mas aktibo na siya ngayon kaysa dati at tila lumalakas ang kanyang mga buto at kasukasuan na dati ay madalas sumakit. Isang araw, habang abala siya sa paglilinis, hindi niya namalaya na tumawag si Roberto, ang kanyang asawa. Sa mansyon ay nagtataka ito na hindi sumagot si Teresa sa telepono kaya nagtanong siya sa kanyang nyaya. At sinabi ng nyaya na nasa labas lamang daw ang kanilang Madam Teresa. Tumawag ulit si Roberto, pero muling hindi niya matawagan si Teresa dahil hindi naman ito nagdadala ng telepono sa trabaho. Lalong nagtaka si Roberto dahil karaniwan ang nasa bahay lang si Teresa o di kaya nag-aalaga ng mga halaman niya sa hardin. Hindi naman ito palalabas, maliban na lamang kung yayayain ng mga amiga nito. Pagka-uwi ni Teresa sa mansyon matapos ang araw ng trabaho, tumawag ulit si Roberto nang sagutin niya ito. Naramdaman ni Teresa ang kaba. Hindi niya sinabi kay Roberto ang tungkol sa kanyang bagong trabaho bilang janitress. At ngayon, nahuli siyang wala sa bahay ng ilang oras. "Nasaan ka kanina?" tanong ni Roberto na may bahagyang pag-aalala sa boses. "I called and you were not there sa mansion. Saan ka pumunta?" Nag-isip agad na maisasagot si Teresa. Nag-enroll ako sa pottery class kasama ng mga amiga ko, hon. Medyo bored na rin kasi ako dito sa bahay kaya naghanap ako ng ibang pagkakaabalahan. Alam mo na, wala naman kayo rito ng mga bata. "Pottery class?" ulit ni Roberto. Halatang nagtataka sa sagot ng asawa. "Bakit hindi mo dala ang phone mo? Tumatawag ako pero hindi ka makontak. Tsaka wala ka naman nasabing pottery class before Mabilis na nagrason si Teresa. Nako, hindi allowed na magdala ng phone sa mga classes namin Tsaka matanda naman na ako. Hindi na ako masyadong mahilig sa mga gadget-gadget na yan. Alam niyang hindi totoo ito pero kinailangan niyang magsinungaling upang mapanatili ang kanyang lihim. At saka marami pa kasing activities na gustong gawin ng mga amiga ko. Baka mag-enroll kami doon. I need to explore things, Roberto. Baka mainip ako ng tuluyan dito sa bahay. Bumalik na siguro kayo agad. Biro pa ni Teresa. Natawa ng bahagya si Roberto. Well, basta mag-iingat ka. Gusto ko lang naman malaman kung nasaan ka lagi, hon. Oo naman, hon. Don't worry about me. Sagot pa ni Teresa na may ngiti sa boses niya kahit kabado pa rin sa loob. Kamusta si Luke? Tanong ni Roberto. Tila sinasadyang baguhin ng paksa. Okay lang naman si Luke. Medyo busy siya kaya hindi ko pa siya nadadalaw sa condo niya kasi doon siya nakatira ngayon, diba? Baka mainis yun kapag in-ambush visit ko sa condo niya. Sabi pa ni Teresa. Sinusubukang maging casual ang tono. Good. Basta bantayan mo rin siya kung maaari. Mukhang napapagod na siya sa mga ginagawa niya. Ang kuya nga niya rito, stress na rin. Oo, hon, babantayan ko siya. Bantayan mo rin si Nathan dyan. Alam mo namang gusto ko lang kasing i-impress ng mga anak mo. Wika pa ni Teresa. Bagaman alam niyang hindi niya maaaring sabihin ang buong katotohanan kay Roberto tungkol sa kanyang tunay na misyon, kinabukasan bumalik si Teresa sa opisina para sa kanyang trabaho. Nakikipagkwentuhan na rin siya sa mga kapwa janitress na nagsisimulang maging kaibigan niya. Madalas nilang pag-usapan ng mga empleyado sa opisina, lalo na ang mga masusungit na mga mahirap pakisamahan doon. Habang nag-uusap sila, nabanggit ng isa sa mga janitress ang isang bagong empleyado. Nako, baka nakita mo na yung bagong manager dito sa isang branch natin. Sabi nila, ubo daw ng sungit. Sabi ng isa sa mga janitress na kakwentuhan ni Teresa. Hindi pa yata. Sagot ni Teresa na tumatawa sa loob-loob pero mukhang marami talagang mga masungit dito sa opisina. Para silang mga galit na galit sa isa't isa. Babad sila lahat sa trabaho. Habang patuloy siyang naglilinis sa isang bahagi ng opisina, biglang may nag-excuse sa kanya mula sa likod. Excuse me po ma'am, padaan lang. Sabi ng boses mula sa likod niya.
Tumabi si Teresa at ngumiti sa kausap. Tumingin ang babae sa kanya at nagtanong, "Bago ka lang ba rito?" Usisa ng babae. "Oo, kakastart ko lang," sagot naman ni Teresa nang may ngiti. "Ako pala si Sandy." Kilala ng babae na may malumanay na boses at magiliw na ngiti. "Matagal na ako rito bilang assistant. Ngayon bago nang ina-assist ko si Ma'am Elise." Nabuhayan ng loob si Teresa. Sa wakas may isang empleyado na hindi masungit at mukhang mabait. Elise pala. Siya ba yung bago rin dito? Tanong ni Teresa. Naririnig ko kasi sa mga kasamahan ko pero hindi ko naman kilala at bago nga lang ako rito. "Opo, siya po ang bago kong boss," sagot ni Sandy. "Medyo strict po siya. Siya nga pong pinaka-strict sa lahat ng naging boss ko eh." "Matagal ka na pala rito?" "Aba, mukhang bata ka pa," wika ni Teresa. Napangiti naman si Sandy. "Fresh grad po kasi ako nung nag-start ako magtrabaho rito. Masaya rin naman po kahit competitive ang work environment at maraming, alam niyo na po, medyo masusungit." Natatawang dugtong pa ng dalaga. Nakipag-usapan ng kaunti si Teresa kay Sandy bago ito nagpaalam. Nakita ni Teresa si Sandy ay isang mabuting tao at natutuwa siya na kahit papaano ay may mabait siyang kakilala sa opisina. Nang magpaalam si Sandy at tumuloy na sa kanyang trabaho, sumilip si Teresa sa bintana. Nakita niyang nilapitan ni Sandy ang babaeng nakita niya noong nakaraan. Ang mataray na babaeng sinita siya. Nagulat si Teresa nang muling makita ang babae. Tapos lalong lumaki ang kanyang gulat nang makita si Luke na biglang lumapit sa babae. Nakita niya ngumiti si Elise nang makita si Luke at hindi nagtagal ay naghalikan pa. Parang huminto ang oras para kay Teresa. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Ang babaeng masungit at walang galang sa kanya, si Elise, ang girlfriend ni Luke. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Sa isang banda, masaya siya na tila masaya ang anak niya. Pero sa kabilang banda, kinukutuban siya sa ugali ni Elise na nakita niya noong una pa lang. Diyos ko, siya pala ang girlfriend ng bunso ko. Kaya naman pala hindi pinapakilala. Hindi kasi magandang ugali. Sa isip-isip pa ni Teresa. Nang gabing yon, hindi mapakali si Teresa. Bumabalik-balik sa kanyang isipan ng eksena sa opisina. Ang relasyon ni Luke at Elise. Parang tumitimbang ang bawat galaw ni Elise mula sa huling pagkikita nila at hindi maalis sa kanyang isip ang mga narinig niyang usapan mula sa ibang mga empleyado. Si Elise, bulong ni Teresa sa sarili. Siya nga sinasabi ng mga janitress na masungit at mahirap pakisamahan. Lalong tumindi ang kanyang pangamba. Paano niya sasabihin kay Luke na may napapansin siyang hindi maganda kay Elise? Paano kung hindi siya pakinggan ng kanyang anak? Sa kabila ng lahat ng to, alam niyang kailangan niyang bantayan si Luke, kahit sa simpleng paraan na ginagawa niya ngayon. Alam naman niyang masyado pang maaga para manghusga pero paano kung ganun talagang ugali ng dalaga? At paano kung abusuhin ito si Luke? Kinabukasan bumalik si Teresa sa trabaho, ngunit mas nag-ingat na siya sa bawat galaw niya. Lalo niyang iniiwasan na mapansin siya ni Elise o ni Luke. Kahit pa nga nasa paligid na siya palagi ng mga ito. Hindi niya kayang ipagkatiwala kay Elise ang anak niyang si Luke. Lalo na at nakita niya na kung paano itong tratuhin ng ibang tao. Ngunit kailangan niya ng plano, ng paraan para maipakita kay Luke ang totoo. Na hindi nasisira ang kanilang relasyon bilang mag-ina. Sa mga sumunod na araw patuloy lang si Teresa sa kanyang lihim na pagmamasid. Alam niya hindi niya maaaring kausapin si Luke ng basta-basta. Lalo pa at may pinapakita itong dedikasyon kay Elise. Ngunit determinado si Teresa na iligtas si Luke mula sa isang relasyong alam niyang maaaring ikasira nito. Habang sinusubukan niyang buuin ang tamang hakbang, patuloy siyang nagpupursige sa kanyang lihim na misyon. Alam niyang oras lamang ang makakapagsabi kung magiging tama ba ang kanyang desisyon na magpanggap at tahimik na bantayan si Luke. Pero sa ngayon, isa lang ang sigurado kay Teresa. Hindi niya hahayaan na malagay sa panganib ang kanyang anak.
Habang patuloy na nagtatrabaho si Teresa sa opisina, unti-unti niyang napapansin ang tila karaniwan na kultura ng pang-aalipusta sa mga mababang empleyado, lalo na sa mga maintenance workers. Nakakabahala para sa kanyang mapanlait na ugali ng mga mas mataas ang posisyon, lalo na't mistula sila ay nagpakita lamang ng kabutihan kapag kaharap ang mga boss. Nakaramdam si Teresa ng labis sa pagkadismaya. Ang opisina na inaasahan niyang magiging maayos at profesional ay tila naging lugar ng mapang-aping ugali. Roberto should see this. Hindi maganda ang structure at organization ng kumpanya ngayon. Sa isip niya. Nakakatiyak naman siyang hindi hahayaan ng asawa at panganay niya ang ganitong sitwasyon. Ang nakakapagtaka lamang ay mukhang hindi yata maayos ang pamamalakad ni Luke. Isang araw habang abala si Teresa sa paglilinis sa ibabang bahagi ng gusali, biglang may lumabas ang opisina ni Elise. At agad niyang napansin na umiiyak ang janitress na si Nila. Agad na napansin ni Teresa ang namumula at tila namamagang pisngi ni Nela. Kaya naman, agad siyang nag-alala. Nila? Bakit? Tanong ni Teresa habang nilalapitan nito. Nakayuko si Nila habang tinatakpan ng kamay ng kanyang pisngi, pero hindi nakaligtas kay Teresa ang pamumula nito. Anong nangyari sa'yo? Tanong ulit ni Teresa, puno ng malasakit sa boses. Dinala ni Teresa si Nila sa kanilang pwesto kung saan naroon din ang mga kapwa nila janitress na nakakita sa sitwasyon nila. Naku Nila, ano bang nangyari sa'yo? Inano ka na naman ba ni Ma'am Elise? Tanong ng isa sa mga kasamahan nila. Nabigla si Teresa dahil sa sinabi nitong na naman. Ibig sabihin ba nito ay lagi nang nananakit si Elise sa mga janitress na tulad niya? Anong nangyari Nila? May ginawa bang Ma'am Elise sa iyo? Nag-atubiling magsalita si Nila. Ngunit matapos makita ang taos-pusong pag-aalala ni Teresa, napabuntong hininga ito at nagsimulang magkwento. Si Ma'am Elise, sambit ni Nila. Halos pabulong. Nagalit siya kasi maliraw ang pagbalik ko ng mga picture frame sa mesa niya. Hindi ko naman sinasadya eh. Tapos sinigawan niya pa ako ng malakas. Sinampal niya pa nga ako, Teresa. Nanlaki ang mga mata ni Teresa sa narinig. Sinampal ka? Tanong niya. Halos hindi makapaniwala. Agad niyang kinuha ang kamay ni Nila at pinisil ito na mahigpit bilang pag-comfort dito. Bakit mo hinahayaan na ganunin ka? Hindi tama yan, Nila. Ay hindi ba dapat i-report yan? Ito nga yung palagi eh. Sagot ni Nila. Tila naguguluhan kung ano ang gagawin. Lagi na lang niya akong pinapagalitan. Ako kasi yung naka-assign na maglinis sa office niya kaya palagi na lang ako napag-iinitan niya. Mula na magtrabaho siya rito, hindi na ako nakakatulog ng maayos dahil sa takot. Tsaka saan ba magre-report? Girlfriend siya ni Sir Luke, diba? Wala naman tayong laban sa mga boss. Habang pinakikinggan ni Teresa ang kwento ni Nila, mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Napagtanto niyang hindi masamang ugali ni Elise dahil ito pala ay sadyang mapang-abuso. Naiintindihan niya rin ngayon kung bakit nagiging malamig ang mga tao sa paligid ni Elise. Hindi pwedeng ma-assign si Teresa sa opisina ni Elise dahil tsak na makikita siya ni Luke. Ngunit sa totoo lang, palagay rin ni Teresa na hindi siya inilalagay sa ganoong sitwasyon ng kanilang head janitress. Naisip ni Teresa, kung ganito ba ang trato ni Elise sa ibang tao, paano kaya si Luke? Alam kaya niya ang tunay na ugali ng kanyang girlfriend? Sa mga sumunod na araw, patuloy lang si Teresa sa kanyang trabaho. Naglilinis sa ibang bahagi ng gusali at iniiwasang mapunta sa opisina ni Elise. Habang ginagawa niya ito, patuloy pa rin siyang naririnig ang iba't ibang kwento mula sa kanyang mga kasamahan tungkol sa sungit at kayabangan ng bagong empleyado. Isang hapon, habang nililinis ni Teresa ang sahig sa main lobby, biglang may tumawag ng atensyon niya. Paglingon niya, nakita niyang si Elise ang tumatawag sa kanya at may mapanuksong ngiti sa labi. Ikaw na namang matanda ka? Sabi ni Elise na ang tono ng boses ay puno ng pang-aalipusta. Ang bagal-bagal mo magtrabaho, hindi ka ba natatakot na matanggal? Nagulat si Teresa sa derechahang insulto ni Elise.
Pero pinilit niyang manatiling kalmado. Hindi siya sumagot, bagkos ay patuloy lang siya sa pagtatrabaho. Ngunit hindi pa natapos doon si Elise. Lumapit ito at tinuro-turo pa si Teresa. Tila ba sinusukat ang kanyang pasensya. Alam mo, kung ako lang ang head janitress niyo, matagal na kitang tinanggal dito. Ani ni Elise sa may halong pag-iinsulto. Matanda, walang silbi. Dugtong pa niya bago ito lumakad palayo. Tumatawa-tawa. Sa likod niya nakita ni Teresa si Sandy, ang mabait na assistant na Elise na tila nagulat din sa inasal ng kanyang boss. Agad na nag-sorry si Sandy kay Teresa. Pasensya na po kayo, Ma'am Elise, sabi ni Sandy. Halatang nahihiya sa inasal ng kanyang amo. Ganon po talaga siya pero hindi niya dapat kayo tira na trato ng ganon. Sorry po ulit. Ngumiti si Teresa kay Sandy na pilit huwag ipakita ang kanyang pagkainis. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Sandy. Hindi naman ikaw ang may kasalanan. Sagot niya. Pero salamat, ha? Salamat sa pag-aalala. Halatang nahihiya si Sandy. Alam niyo po, naaalala ko po sa inyo ang nanay ko. Ayoko may sinasaktan o inaapi ng walang dahilan. Pagod si Teresa ngunit natutuwa siyang may mabuting tao na katulad ni Sandy sa opisina. Bago mag-uwian, nilapitan pa siya ni Sandy na may daladalang at tinapay. Iniabot ito kay Teresa at nagsorry ulit para sa inasal na Elise. Pasensya na po, Ma'am Teresa. Eto po tinapay para sa inyo. Kahit papaano po sana'y makatulong. Sabi ni Sandy. Nakakahiya po talagang ugali ng boss ko. Pasensya na po talaga. Ngumiti si Teresa at malugod na tinanggap ang tinapay. Salamat, Sandy, pero hindi mo naman kailangan na mag-sorry para sa amo mo. Uulitin ko, hindi ikaw ang may kasalanan. Sabi ni Teresa na muling inalo si Sandy sa mabuting kalooban nito. Nakakalungkot lang dahil may mga boss pala na mababa ang tingin sa mga katulad namin. Akala ko pa naman magandang opisina na to. Makahulog ang dugtong ni Teresa. Alam niyo po, sabi ni Sandy na tila nahihirapan ipaliwanag. Hindi ko rin alam kung paano naging sila ni Sir Luke. Napakabait naman ni Sir Luke. Pero mula nang dumating si Ma'am Elise, parang nagbago na rin siya. Naging masungit na rin po si Sir Luke sa ibang tao. Nakakapagtaka nga Lalong nag-alala si Teresa. Ang mga naririnig niya mula kay Sandy ay tila patunay na hindi lamang si Elise ang may problema, kundi pati si Luke na tila naaapektuhan na rin ng masamang ugali ng kanyang nobya. Paano nga ba magiging masaya ang anak niya kung napapalibutan nito ng mga taong walang respeto sa iba? Habang naglalakad si Teresa pa uwi, hindi niya mapigilan ang mag-isip ng malalim. Ang masamang impluwensya ni Elise kay Luke ay tila hindi na maikakaila. Tila unti-unti nang nagiging biktima ang anak niya ng isang relasyon na magdadala lamang ng problema sa hinaharap. Hindi na lamang si Luke ang nagiging masungit, pati na rin ang paraan ng pakikitungo nito sa mga tao ay nagbago na rin. Dama ni Teresa na hindi na siya maaaring manatiling tahimik. Kailangan niya nang gumawa ng hakbang ngunit hindi niya alam kung paano magsisimula. Alam niya hindi basta-basta makikinig si Luke sa kanya, lalo na't mahal na mahal nito si Elise. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi siya maaaring magbulag-bulagan. Kailangang protektahan ni Teresa ang kanyang anak, kahit na magbunga ito ng hindi pagkakaintindihan sa simula. Paano ko ba ito gagawin? Bulong ni Teresa sa sarili habang papauwi. Ang kanyang misyon ay tila nagiging mas mahirap habang dumadaan ang mga araw. Ngunit isang bagay ang malinaw, hindi siya titigil hanggang sa hindi niya nailalayo si Luke sa mga kamay ni Elise. Nagdesisyon si Teresa na mag-visit sa kondo ng anak niyang si Luke para kamustahin ito. Matagal-tagal na rin mula nang huli silang magkausap at nag-aalala na siya para sa kanyang mga anak. Bukod pa roon ang nakita niyang mga pagbabago sa ugali ni Luke at ang mga usap-usapan tungkol sa nobya nitong si Elise ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Sa halip na magantay ng pagkakataon, nagdesisyon si Teresa na siya na mismo ang lalapit sa anak. Pagdating sa kondo ni Luke, gulat na gulat siya sa nakita. Ang dating malinis at maayos na tirahan ng kanyang anak ay magulo at kalat-kalat. Hindi ito ang Luke na kilala niya. Maalaga,
at maayos sa lahat ng bagay, lalo na sa kanyang espasyo. Oops! May break muna! Gusto mo bang ma-shoutout dito sa channel ni Ate Jane? Mag-comment lang ng lesson you learned from the latest story uploaded. Dahil pipili kami ng isang best comment of the day para i-shoutout sa susunod na upload. Kaya huwag kalimutang mag-iwan ng lesson you learned after you watch this video. Maraming salamat! Shoutout nga pala sa ating tagapakinig na si Let's Cook with Delia. At ang sabi niya, lesson learned, don't judge the book by its cover. Marami talagang nagkakamali sa maling akala. The most important is love your work to obtain success in every aspect. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Oh dear, what happened here? Hindi naman makapaniwalang wika niya. May susi naman kasi siya sa kondo ng anak niya at madali lang siya makakapasok dito. Look! Tawag ni Teresa habang sinusubukang tawagin ang atensyon ng anak. Ngunit tila wala si Luke sa kondo. Patuloy nitong nilibot ang mga mata. Papasok niya sa sala, napansin niyang nakaawang ang pintuan ng kwarto ni Luke. Sa una ay nag-atubili siyang silipin, ngunit may narinig siyang tunog mula sa loob ng kwarto. Palapit siya ng palapit. At nang sumilip siya sa maliit na awang ng pinto, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Si Elise ay nandoon sa loob ng kwarto at humahalinghing habang nakapatong ang lalaki sa kanya. Mabuti na nga lamang at hindi na napalakas ang tawag niya dahil kung nagkataon ay baka mayari pa. Napalunok si Teresa at pakiramdam niya ay huminto ang kanyang puso sa pagkabog. Mabilis niyang naisip na baka magkagulo lang kung mahuli siya ni Elise na nandoon. Isa pa, baka magalit rin si Luke kung makita siya roon at baka nakakaistorbo pa siya. Mabilis na umalis naman si Teresa. Nagmamadali siyang bumaba papunta sa parking lot. Ang mga kamay niya ay naringinig habang sinusubukan niyang iproseso ang nakita. Nang papunta na siya sa kotse, biglang narinig niyang pamilyar na boses ng kanyang anak. Mom! Sigaw ni Luke mula sa kanyang sasakyan, kakaparada lamang nito. Napahinto si Teresa at hinarap ang anak na gulat siya. Akala niya ay nasa kondo si Luke kanina pa. Ngunit nasa baba pala ito. Wala sa loob ng unit nang mangyari ang kanyang natuklasan. Doon na pagtanto ni Teresa ang mapait na katotohanan. Bumaba si Luke mula sa kotse at agad na lumapit sa kanya. Mom, ano ginagawa mo rito? Tanong ni Luke at bakas ang kasiyahan sa mukha nito nang makita siya. Agad na nagdahilan si Teresa at tinago ang kanyang kaba. Nag-visit lang ako. May dala akong pagkain para sa iyo, anak. Sabi niya habang iniaabot ang basket ng pagkain na daladala niya. Hindi siya makatingin ng diretso kay Luke. Pakiramdam niya ay mabigat ang kanyang puso at pagtatago sa kanya nakita. Wow, thanks mom, sabi ni Luke na tuwang-tuwa habang tinatanggap ang pagkain. Akit na tayo sa kondo para mag-bond tayo. Matagal na rin tayong hindi nagkikita. Nagpanik si Teresa. Alam niyang hindi pa siya pwedeng sumama sa taas dahil baka makita siya na Elise at magdulot iyon ng hindi inaasahang tensyon. Hindi na anak. Mabilis na sagot ni Teresa. Gusto ko na rin magpahinga. Sa mansyon na lang tayo magkita ulit kapag may oras ka. Baka gusto mo roon tayo mag-usap ng mas mahaba. I miss my baby boy na rin. Medyo nagulat pa nga si Luke sa pagtanggi ng kanyang ina pero ngumiti pa rin ito. Super busy ako ngayon mom pero promise, visit ako sa mansion kapag may time ako, okay? Sabi pa ni Luke na tila hindi naman napansin ang tensyon sa mukha ng kanyang ina. Tahimik na tumango na lamang si Teresa. May halong tampo sa kanyang dibdib. Pakiramdam niya ay nagiging mas malayo si Luke sa kanya. At ang sitwasyon kay Elise ay tila hindi maganda. Hindi niya alam kung paano haharapin ang malaking problema sa pagitan ng kanyang anak at ng nobya nito. Ayaw niya makialam, lalo na't hindi niya gustong masaktan si Luke. Kung malalaman nito ang sitwasyon, baka magalit pa ito sa kanya sa halip na kay Elise. Habang nagmamaneho pa uwi, hindi mapakali si Teresa. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang nakita niya sa kondo ni Luke. Si Elise nakasama ang ibang lalaki sa kwarto ng anak niya. Paano niya masasabi ito kay Luke?
Paano niya maipapaliwanag ang kanyang nakita nang hindi nasasaktan ng damdamin ng anak? At higit sa lahat, paano niya maipaglalaban ng anak sa isang sitwasyong hindi niya tiyak kung maniniwala sa kanya? Pagdating sa mansyon na upo si Teresa sa sala, tila walang kapayapaan sa kanyang puso at isip. Hindi niya napigilan ang pag-alala sa kinabukasan ng anak niya. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng mas malalim, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Roberto. "Teresa," seryosong sabi ni Roberto mula sa kabilang linya. "May natanggap akong report. Ano to ang sinasabi ng mga tao sa kumpanya na may gulo raw sa sales?" Natigilan si Teresa. "Gulo sa sales?" tanong niya, naguguluhan. Hindi niya alam kung ano ang mga sinasabi ni Roberto. "You know very well na wala naman akong alam sa kumpanya. Bakit hindi mo tanungin kay Luke?" "Tatanungin ba kita kung may mababalitaan ako kay Luke?" sagot ni Roberto. Halatang naiinis. "May problema raw sa cash flow ng kumpanya. Akala ko ba binabantayan mo si Luke habang wala ako? Ano ginagawa niya sa trabaho at nagkakaganyan?" Hindi na makapagsalita si Teresa. Pakiramdam niya ay lalo pang lumalaki ang suliranin. Hindi lamang pala ang relasyon ni Luke kay Elise ang problema. Pati ang negosyo ay apektado na. Ano nga bang ginagawa ng anak niya? Bakit tila nawawala ito sa kanyang responsibilidad? "Please, Teresa," biglang sabi ni Roberto. Ang tono ng boses nito ay puno ng pag-aalala at pagod. "Kausapin mo naman si Luke. Tingnan mo kung anong nangyayari. Nag-aalala na ako sa anak natin at naaapektuhan na ang kumpanya natin. Kung hindi maaayos to, uuwi kaming dalawa ni Nathan dyan sa Pilipinas para ayusin ang problema." Tahimik lamang si Teresa. Alam niyang maraming dapat asikasuhin, ngunit hindi niya alam kung paano haharapin ang lahat ng ito. Napakabigat ng sitwasyon. Si Luke ay tila niloloko ng kaniyang girlfriend. Sa kabilang banda, may problema rin sa negosyo nila. Pakiramdam ni Teresa, napapalibutan siya ng mga problemang wala siyang kontrol. Magandang balita sana kung uuwi na sina Roberto at Nathan sa Pilipinas, pero kung ang dahilan naman nito ay ang pag-aalboroto ni Luke, mukhang hindi rin magandang kalalabasan. Pagkatapos ng tawag, umupo si Teresa sa gilid ng kanyang kama. Napapikit siya at napahinga ng malalim. Nag-isip kung paano niya malalampasan ang lahat ng ito. Alam niyang hindi siya pwedeng basta na lang sumuko. Ngunit paano niya tutulungan si Luke nang hindi nasisira ang relasyon nila bilang mag-ina? Kailangan maging maingat siya sa bawat akbang na gagawin niya. Sa gabing yon, hindi na mapakali si Teresa. Iniisip niya mga pwedeng mangyari sa anak niya at sa kanilang negosyo. Pakiramdam niya kailangan niyang gumawa ng isang matapang na desisyon upang protektahan ang kanyang pamilya. Kahit na gaano pa man ito kahirap gawin. Sa kabila ng mga nagpapatong-patong niyang suliranin at isipin ay nagpatuloy si Teresa sa trabaho bilang janitress sa opisina. Pero dama niya ang tumitinding stress. Hindi lamang ang mabigat na pasanin sa pamilya ang bumabagabag sa kanya, kundi pati na rin ang personal na pagtrato sa kanya ni Elise. May mga araw na tila wala nang katapusan ng mga panunuya sa kanya ni Elise. Kapag walang ibang tao, sinisigawan siya at pinapahiya. Pero kapag may ibang mga empleyado o mga taong nasa kaparehong posisyon sa opisina, bigla itong bumabait. Halatang nagpapa-impress lamang si Elise sa mga nasa posisyon, pero kapag mababang uri ng mga empleyado, ay masama talagang ugali nito. Ang kaibahan sa ugali ni Elise ay isang bagay na hindi maipaliwanag ni Teresa. Pero lagi na lang siyang tinitiis dahil alam niyang may mas malalim siyang dahilan para manatili sa trabaho. Isang tanghali habang nasa break si Teresa, inabutan siya ni Elise. Tahimik lang si Teresa na umiinom ng tubig at nagpapahinga nang bigla na lang itinapon ni Elise ang kanyang inumin sa sahig malapit kay Teresa. "Ano, matanda ka? Ayusin mo yan. Hindi ka ba binabayaran para magtrabaho?" Sigaw ni Elise. Hinahawan si Teresa na magalit. Nananatiling kalmado naman si Teresa, kahit pa nagngangalit ang kalooban niya. Gustong-gusto niya nang sabihin ang totoo niyang pagkatao, pero alam niyang dapat niyang ipagpatuloy ang pagkakover sa sarili lang alang-alang kay Luke. Iniisip na lang niya na hindi dapat siyang magpapatalo.
Yumuko siya, tahimik na kinuha ang mop para linisin ang sahig. Hindi niya hinarap si Elise kahit na iniunsulto na siya. Sa isip ni Teresa, mas mabuting manahimik na lamang at kayanin na lamang ang sitwasyon kaysa mag-iskandalo. Pagkatapos ng eksena, agad na lumapit si Sandy, ang mabait na assistant ni Elise, at muling humingi ng paumanhin sa ugali ng kanyang boss. Pasensya na talaga sa kanya, Ma'am Teresa, sabi ni Sandy na bakas ang lungkot sa mukha. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit ganyan siya, ma'am. Ma'am din ang tawag ni Sandy kay Teresa kahit janitress lamang ang pakilala nito bilang paggalang sa kanya. Bagay na hindi ginagawa ni Elise. Napatingin si Teresa kay Sandy at nagtanong, "Paano mo na pagtsatsagaan ng boss mo, Iha? Sobrang lala ng ugali ni Elise, parang araw-araw wala siyang ibang ginagawa kundi manggulo ng mga tao. Ganyan ba talaga siya?" Nagbuntong hininga si Sandy at umiling. "Wala na rin kasi akong choice, Ma'am Teresa. Mahirap maghanap ng trabaho. At kung magre-resign ako, baka hindi ko agad mapunan ng pangangailangan ko. Kesa naman mawalan ako ng kita dahil sa kanya, mas pinipili ko na lang na magtiis. Alam niyo na po, mahirap ang buhay." Nang marinig ito ni Teresa, bumalik sa isip niya ang hirap at sakripisyo ng bawat empleyado sa opisina. Hindi lahat ay may kalayaan na lumaban o magdesisyon na basta na lang umalis. Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap. At habang nagkukwento si Sandy tungkol sa personal niyang buhay, biglang naitanong ni Teresa ang isang bagay na bumabagabag sa kanya. "Naaalala ko," sabi ni Teresa. "Sinusubukan maging casual. Noong minsan nabanggit mo na nagbago si Luke mula nung naging sila ni Elise. Paano nga ulit yon?" Huminga ng malalim si Sandy bago sumagot. Ma'am Teresa, oo, napansin po namin lahat yun dito. Si Ma'am Elise, hindi naman talaga siya branch manager dati. Staff lang siya sa isang maliit na branch ng kumpanya. Nagkakalala sila ni Sir Luke. At nung naging girlfriend siya, bigla na lang na-promote at nalipat dito sa main office. Alam mo na, dahil sa koneksyon, nagulat nga kaming lahat eh." Napatitig si Teresa kay Sandy. Nagugulat sa naririnig. "Ibig mong sabihin dahil sa relasyon nila ni Luke kaya siya na-promote?" Pagkumpirma pa ni Teresa. Tumango si Sandy. "Ganun nga po, ma'am. At simula nung dumating siya rito, iba na rin talaga ang ugali ni Sir Luke. Hindi na siya yung dating mabait na boss na kilala namin. Madalas na siyang sumisigaw, lalo na kapag may nangyaring inconvenience kay Elise. Kapag may nagkamali lang na kaunti, nako, galit agad siya. Tas nakukonsinti ng mga supladong executives. Hindi naman ganyan noong wala pa si Sir Roberto." Habang nagkukwento si Sandy, lalo pang lumalim ang pangamba ni Teresa. Paanong naging ganito si Luke? Paanong sa maikling panahon ay tila nawala nito ng kontrol sa kanyang sarili at sa trabaho? Bakit tila malaking impluwensya ni Elise sa kanyang anak? Hindi na napigilan ni Teresa ang kanyang isip sa pag-aalala. Kinabukasan, nag-leave si Teresa dahil sumakit ang kanyang katawan. Siguro, dulot na rin ito ng pagod at stress na nararamdaman niya kaya kahit papaano, nakapagpahinga siya ng isang araw. Ngunit napansin agad ni Elise ang pagkawala ni Teresa sa trabaho. Agad nitong hinanap ang matandang janitress. "Nasaan na yung matandang babae na lagi kong pinapalinis sa opisina ko? Yung uugod-ugod na?" Tanong ni Elise kay Sandy na medyo nagulat pa sa tono ng boses ni Elise. Wala po yata siya ngayon, ma'am. Naka-leave po, ma'am." Sagot ni Sandy ng mahinahon. Ngumisi si Elise at tumawa ng mapanlait. "Ayun naman pala, tumatanda na kasi. Napasok pa, wala namang silbi. Tatamad-tamad pa." Bulong niya na may halong pandalait. "Sa susunod nga i-report na sa HR mga ganyang leave ng leave, mga walang silbi, ang tanda-tanda na kasi." Ngunit ang hindi alam na Elise, nasa likod niya pala si Luke nakakarating lang sa opisina. Agad itong nagtaka at nagtanong, "Sino na naman yung pinagsasalitaan mo ng ganyan? Bakit ka nagsasalita ng masama sa ibang tao?" Natigilan pa si Elise pero mabilis siyang naghanap ng depensa para sa sarili. Babe, OMG, ikaw naman. I was just joking. Tara na, lunch tayo." Sabi ni Elise na halatang nais umiwas sa sitwasyon. Hindi pa makatingin ng diretso si Elise sa mata ng kanyang nobyo. Ngunit tila wala na sa mood si Luke at tila seryosong napapagod.
Wala ako sa mood, Elise. Kailangan ko pang tapusin ang mga reports. I will just work through lunch. Sabi ni Luke. Hindi na tinuloy ang alok ni Elise. Nainis naman si Elise pero pinilit niyang itago ang kanyang pagkabugnot. Nang tumalikod si Luke para bumalik sa kanyang trabaho, si Sandy naman ang napagbuntungan ni Elise ng galit. Lahat ng init ng ulo na hindi niya mailabas kay Luke ay ibinuhos niya sa kawawang assistant. Bilisan mo ang kilos at sabihin sa mga janitress linisin ang maigang opisina ko. Leche! Iritableng wika ni Elise sa kawawang si Sandy. Yes po, ma'am. Iyon na lamang ang naisagot ni Sandy sa limpak-limpak na inutos sa kanya ni Elise. Kinabukasan ay bumalik si Teresa sa trabaho. Maayos na rin naman ang kanyang kalagayan at nakapagpahinga na ng mabuti. Nag-teleconsult din siya sa kanyang doktor at pinayuhan siya na maghinay-hinay muna. Kaya hindi pa magagawa ni Teresa ang mabibigat na trabaho. Tamang punas-punas lamang siya ng mga kagamitan ngayon sa opisina. Nay Teresa, okay lang po ba na pasuyo muna nitong cart pababa sa maintenance room? May kailangan pa po kasi akong linisin dito sa taas. Pakiusap ng isang kasamahan ni Teresa sa kanya na nakasabay niya sa paglilinis sa floor na yon. Oo siya, sige, malapit lang naman ang maintenance pagbaba ng elevator. Sambit ni Teresa at itinulak na ang cart patungo sa elevator. Pagpasok doon ay pinindot lamang ni Teresa ang button ng floor na kanyang pupuntahan. Ay, buti naman wala si Elise. Bulong niya sa sarili dahil matatapos na ang araw at hindi niya pa nakakasalamuha ang matapobreng nobya ng kanyang anak. Pagbukas ng elevator ay itinulak na ni Teresa ang cart at lumabas na. Ngunit sa kanyang pagliko, ano ba naman yan? Hiyaw ni Elise sa kawawang si Teresa nang aksidente nitong matabig ang panlinis sa kanyang damit. Hindi sinasadya ni Teresa ang nangyari. Mabigat ang kanyang tulak-tulak na cart at dahil maliit, hindi rin niya napansin na kasalubong na pala niya si Elise. Pasensya na ho, hindi ko ho sinasadya. Paghingi ng paumansin ni Teresa. Gulat na gulat dahil natapon niya ang panlinis na puting dress na suot ni Elise. Napatili si Elise. What the? Oh my God! My dress is ruined now! Reklamo pa ni Elise habang parang bata na nagdadabog pa dahil sa nangyari. Nagmamadali namang lumapit si Teresa. Dala ang isang pamunas at akmang pupunasan pa ang damit na natapunan. Pasensya na ho ulit, ma'am. Nako, nahihiyang wika ni Teresa. Napangisi si Elise ang mapagtantong si Teresa ang janitress na nagtulak ng cart. Alam mo, sumusobra ka na. Ang mga dapat sa katulad mo tinatanggalan ng trabaho. Matanda ka na nga, wala ka pang kwenta. Panunuya pa ni Elise sabay tulak kay Teresa, dahilan upang matumba ang kawawang matanda sa sahig. Napahawak si Teresa sa kanyang balakang. Masela na ang bahaging iyon ng kanyang katawan. Masakit, reklamo niya. Natawa si Elise. Pakialam ko. You deserve that. Dahil tinapunan mo ang damit ko. I already told you na wala kang kwenta. Dapat talaga matanggal ka na. Hiyaw pa ni Elise. Ma'am Elise, tama na po. Wika naman ni Sandy kay Elise dahil sa pagmamalupit niya sa matanda at lapit pa sana kay Teresa para alalayan nito pero itinulak din ito ni Elise. Anong tama na? Do you wanna get fired too? Buliw pa ni Elise kaya hindi na rin pumalag pa ang kanyang assistant. Ngunit halatang halata ang pag-aalala nito para kay Teresa. You should not be here. Dapat sa'yo mawala na ng trabaho. That's right. I'll complain to the HR about your incompetence. Mawawala ka na rin sa kumpanyang to. Pagpapatuloy pa ni Elise. Wala naman nagawa si Teresa kundi ang mapayuko na lamang sa kanyang sinasapit dahil sa malupit na si Elise. Buong akala niya ay busilak ang puso nito. Subalit nagkakamali pala siya. Talagang matindi ang ugali ni Elise at naapektuhan na pati nito ang kanyang anak. Let's go. Bulong ng isang pamilyar na boses na isang lalaki na yumuko upang umalalay kay Teresa. Napatingin si Teresa at halos hindi makapaniwala sa kanyang nakita. Excuse me, who are you? Tanong ni Elise nang makitang may lalaking tumulong kay Teresa. Hinawakan ng lalaki ang matanda at saka inalalayan. Are you okay? Puno ng pag-aalala ang tanong ng lalaki. Tipid na tumango si Teresa habang nakatingin sa kanyang anak.
I really hope you did not hurt her. Mahinahong wika ni Nathan. Tumaas ang kilay ni Elise. And why does it bother you? Mataray na tanong pa ni Elise. Walang kaalam-alam na ang kaharap niya ngayon ay ang kuya ng kanyang nobyo. Let's go. Dugtong pa ni Nathan nang bumaling siya sa kanyang ina. Hey! Hiyaw pa ni Elise pero hindi na siya pinansin ni Nathan. Nang makalayo ay agad ang dinala ni Nathan ng kanyang mom sa parking lot at isinugod sa ospital para matingnan ang balakang nito. Anak, hindi naman sobrang sakit. I'm fine. Wika pa ni Teresa na makarating sila sa ospital. Pero hindi na siya pinakinggan ng kanyang anak at nagpatuloy lang sa pagpapaliwanag sa doktor. Oh, Teresa, dear, anong nangyari? Nag-aalalang tanong ng doktor ni Teresa nang makita sa emergency room ang kanyang pasyente. Ay, nadulas lang naman, OA lang ang anak ko. Kahit na, it's a good thing your son brought you here. Sige na, magsagawa tayo ng test para makita, baka mamaya yung napuruhan ka na pala. If simpleng bruises lang yan, payak na treatment lang and you'll be okay. Payo ng doktor at isinalang na nga si Teresa sa x-ray. Mabuti na lamang at hindi naman napuruhan ng injury si Teresa at simpleng pasa lamang ang natamo nito mula sa pagkakatulak na Elise. Kaya naman mabilis din itong naremedyohan. Pinagpahinga lang munang sandali si Teresa bago i-discharge mula sa ospital para masigurong nasa maayos itong kalagayan. Nang mapag-isa ng mag-ina ay hinarap na ni Nathan si Teresa. Care to explain, Mom? Tanong ni Nathan sa kanyang ina. Napabuntong hininga naman si Teresa. Hindi naman kasi niya inakala na uuwi na pala ang kanyang anak. Is your dad here? Tanong pa ni Teresa. Of course, Mom. Does he even know about this? Whatever is it that you're doing? Usisa pa ni Nathan. Umiling si Teresa. Your dad told me to look after your brother. Eh hindi ko naman alam kung paanong paraan ko gagawin. And you thought that pretending to be a janitress would work, huh? Baling na tanong naman ni Nathan. Why else would you wear a janitress uniform at bakit ka naman magtutulak ng cart kung hindi yan ang ginagawa mo? Because I wanted to know more about Luke's girlfriend. Singit naman ni Teresa. Tumangu-tango si Nathan. That girl who pushed you, she's Luke's girlfriend? I see it now. Tumangu-tango wika ni Nathan na para bang may napagtanto. Kumunot ang noon ni Teresa. Bakit anak? Anong meron? Tanong niya. Well, we have been receiving a lot of reports, complaints, and bad news about the company. About nga sa pamamalakad ni Luke at sa existence nitong si Elise. So Dad and I had to go back home to check. Napayuko si Teresa. She's that bad, right? Tanong pa ni Nathan. Tumango naman si Teresa. Hindi ko nga rin alam, anak. Hindi ko na alam ang nangyayari sa kapatid mo. Sinubukan ko naman siyang intindihin pero nag-iba na talaga eh. Ginawa ko lang naman ng pagpapangga para mas makita ko na maayos sana ang tunay na ugali ng girlfriend niya. Eh sabay ganyan naman pala. Ay Diyos ko, ano nga bang nangyayari? Wait a minute, Mom. Anong sinasabi mong dahilan kay Dad? Alam mo ba halos mabaliw yan sa New York kapag hindi ka sumasagot sa mga calls niya? E kulang na lang habulin ng pinaka-urgent na flight to Manila. Pagsingit pa ni Nathan. Nag-iwas naman ng tingin si Teresa. Akala pa nga ni Dad may lalaki ka na. Dugtong pa ni Nathan. Ay anak, hindi ko naman magagawa iyan sa daddy ninyo. Sinasabi ko lang na may pottery class o Zumba class o kung ano mang ganap ako with my amigas. Alam mo naman ang dad mo kapag nalaman na nagpapanggap akong janitress, syempre tsak na hindi papayag yun. O paano ko naman mababantayan ng kapatid mo kung ganon? Paliwanag naman ni Teresa. And how do you think Dad would react kapag nalaman niya mga nangyari sa'yo ngayon, ha? Namunti ka pang magkaroon ng dislocated hip dahil lang sa crazy girlfriend ng bunso mo. Dad would be extremely mad. Dugtong pa ni Nathan. Napaisip si Teresa. Kung sa bagay nga naman, hindi nga lang niya masabi na nakita rin niya si Elise na may kasiping na ibang lalaki sa kondo mismo ng kanyang anak. Dahil tsak na lalong magkakagulo. Kailangan nilang magawa ng paraan sa Elise na hindi sumabog ang gulo at hindi na lubhang maapektuhan si Luke at ang kumpanya.
Kinagabihan ay umuwi na rin sina Teresa at Nathan sa mansyon. Saktong naroon naman si Roberto na labis-labis ang pag-aalala sa kanyang asawa. "Hon, what happened?" "Ay Diyos ko, sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga pwedeng maiwan." Puna ni Roberto nang makitang iika-ika si Teresa. "Ay hon, nadulas lang, alam mo na, medyo tedious ang Zumba." Pagdadahilan pa ni Teresa. Napatingin pa si Nathan sa kanya at napailing na lamang sa ginawang pagdadahilan ng kanyang ina. "Ay sabihin mo sa mga amiga mo na hindi ka na muna sasali sa Zumba-Zumba na yan, tama na muna. Mag-pottery class na lang kayo o crochet, pero wag na yung mga ganyan-ganyan." Sambit pa ni Roberto, sabay alalay sa kanyang asawa. "Kamusta?" tanong naman ni Teresa. "Ayun, nagpunta ako kanina sa kumpanya at medyo hindi nga okay. I saw Luke. He's been acting differently. Parang wala sa mood. Kailangan talaga makausap natin ang anak natin. Nagawa naman ng paraan ng mga investors. Things will go well now that Nathan and I are here." Napaisip si Teresa. Hindi alam kung papaano na ang mga nangyayari sa kanila, particular na sa kanyang anak na si Luke. Samantala, nag-excuse naman ang sarili si Nathan at tinawagan sa telepono ang kanyang kapatid. "Yes, kuya?" tanong nito nang sagutin ang tawag ni Nathan. "We need to talk." Seryosong wika ni Nathan. Hindi man alam ni Nathan kung ano ang plano ng kanyang ina, sigurado naman siya na hindi niya nahahayaang magtagumpay si Elise sa paninira at pambibilog sa kanyang bunsong kapatid. Naging mabilis ang mga pangyayari sa opisina simula ng patanggal ni Elise si Teresa. Isang simpleng palpak lang na may halong paninira. Sapat na para sa kanya na tanggalin si Teresa na ayon sa kanya ay walang silbi at walang alam sa trabaho. Ganun lang kadali para kay Elise na magpatanggal. Tinutuon niya ang sinabi niyang ilalapit niya sa HR ang nangyari noong nakaraan kaya naman hindi na nakabalik pa si Teresa sa trabaho. Si Sandy naman na naging malapit kay Teresa ay nagdadalamhati sa biglaang pagkawala nito. Hindi man lang siya nakapagpaalam sa taong tinuturing niyang parang ina. Nang masabi niya ito kay Elise, nagmakto lamang si Elise at nagbabala. "Kapag sinubukan mo akong suwayan o pinigilan, ganito rin ang mangyayari sa'yo. Are we clear?" Pagbabanta pa ni Elise kay Sandy. Malapit na ang malaking event ng kumpanya bilang pagtanggap kina Roberto at Nathan, ang asawa at anak na bumalik mula sa New York. Excited si Elise na sa wakas ay mamimit na ng pamilya ni Luke. Sa isip niya ngayon na ang simula ng kanyang pangarap na makamit ang tagumpay sa buhay. Isa lang naman kasi siyang dating simpleng empleyada na nabigani kay Luke dahil sa yaman at impluwensya nito. Bagaman may pagtingin siya kay Luke, higit pa rin ang pangarap niyang maabot ang tuktok ng yaman at tagumpay sa pamamagitan ng kanilang relasyon. Nagkataon lamang na nahulog din ang loob ni Luke sa kanya kaya naging madali na para sa kanyang manipulahin ang binata sa mga hakbangin na gusto niyang makamit. Partikular na sa posisyon sa kumpanya at ang limpak-limpak na kayamanang meron nito na ninanais niyang makuha. Isang araw, abala si Sandy sa opisina habang nagdadala ng maraming papeles patungo sa elevator. Habang pinipindot ang button ng elevator, biglang bumukas ang pinto at nabangga niya ang isang lalaki. Napabuntong hininga si Sandy. "Ay Diyos ko, lagi na lang may nababangga rito. Ay, ano bang meron sa elevator na to?" Ngumiti ang lalaki sa kanya. Nadamputin ang mga nalaglag na folders. Nang matitigan niya ito, agad niyang nakilala ang tumulong kay Teresa noong araw na pinagtawanan at sinaktan nito ni Elise. "Ikaw pala yung tumulong kay Ma'am Teresa nun, diba?" sabi ni Sandy. "Naku, maraming salamat pala. Hindi na pala kita napasalamatan noon." Napatingin naman sa kanya ang lalaki at tumango. "Oh yeah, ikaw nga palang assistant ng Elise na tumulak sa kanya nun, diba?" Sambit naman ng lalaki. Ngumiti si Sandy at agad na nagpasalamat sa tulong niya. Habang nag-uusap sila, inisip ni Sandy na hindi niya kilala ang lalaking to kaya ay nagtanong siya. "Bago ka lang ba rito? Parang ngayon na kita nakita." Mukhang simple lamang ang suot ng lalaki, pero halatang may malakas na presensya siya. Tila nagdadalawang isip si Sandy dahil kilala naman niya lahat ng executives at hindi niya maalalang nakita niya na ito noon. Tumango ang lalaki at nagpakilala bilang Nathan.
Sayang, wala si Ma'am Teresa dito. Siya pa naman ang pinakamabait na janitress na nakilala ko rito. Sabi pa ni Sandy. Feeling ko magkakasundo rin kayo ni Ma'am Teresa. Naku, napakabait talaga nun. Naaalala ko nga ang nanay ko sa kanya. Sayang lang dahil may Ma'am Elise. Natanggal siya. Napakasipag pa naman niya. Wala namang dahilan para tanggalin siya eh. Sana nga okay lang siya at hindi napapaano dahil sa pagtulak ni Ma'am Elise sa kanya. Grabe rin kasi talaga minsan ang amo kong yun. Napakunot noo pa si Nathan. Mukhang nag-isip at tila may naaalala. Ah, ganun ba? Tinanggal ni Ma'am Elise ang janitress dahil lang sa ayaw niya? Tanong niya. Sinamantala ni Sandy ang pagkakataon upang magbigay ng babala. Hindi na bago, ganun talaga siya pati sa ibang staff dito. Mag-ingat ka lang kay Ma'am Elise, masama laging timpla nun, lalo na sa mga bago. Baka sa'yo pa siya magbuntong ng inis. Sambit ni Sandy na may halong biro. Sige, salamat ulit, mauna na ako. Nakangiting wika pa ni Sandy. Pinanood ni Nathan si Sandy na umalis. Nang mawala ito sa paningin niya, ay napaisip na lamang siya ng malalim sa kanyang mga narinig at nalaman. Tumuloy na lamang siya sa pantry upang magtimpla ng kape. Nang pumasok siya, naabutan niya si Elise na hindi inaasahang matitigilan nang makita ang gwapong lalaki. Dahil hindi niya naman natatandaan ang mukhang iyon na tumulong kay Teresa noon. Nilandi niya pa ang lalaki. Hindi naman nagpahalata si Nathan na tila na inis sa ugali ni Elise. Tahimik lang siyang nagtitimpla ng kape habang pinagmamasa ng pa-cute na kilos ni Elise. Wala ka bang sasabihin? Hindi ba ako pretty? Nakangiting biro pa ni Elise. Ngumisi lang si Nathan. Hindi ba boyfriend mo ang acting CEO? Napatigil si Elise at hindi makapagsalita. Hindi niya alam kung paanong sasagutin si Nathan at tila napahiya pa siya sa sinabi nito. Tumitig ng matindi si Nathan kay Elise at idinugtong. The acting CEO, who also happens to be my brother. Parang naputol ang paghinga ni Elise. Hindi niya akalaing si Nathan, ang lalaking kaharap niya, ay kapatid pala ni Luke. Biglang nalamig ang kanyang katawan. At ang lumabas na nga si Nathan ng pantry, iniwan siyang tuliro at hindi alam ang gagawin. Ngayon nabuo na sa isip niya ang takot na mabisto sa lahat ng kanyang lihim, lalo na ang tunay niyang intensyon kay Luke. Natulala si Elise at bumalik sa kanyang opisina na litong-lito. Alam niyang masisira ang lahat ng plano niya kapag nalaman ng pamilya ni Luke ang tungkol sa kanyang ginagawa. Hindi siya makapaniwala sa bilis ng mga pangyayari. Alam niyang isang maling hakbang at posibleng mawala ang lahat ng pinapangarap niyang tagumpay. No way! Bulong ni Elise sa sarili at halos mag-hysterical na at nagmamadaling bumalik sa kanyang opisina upang hanapin si Sandy. Sandy! Pagtawag ni Elise at nagmamadali namang lumapit ang assistant sa kanya. Umayos ka, bilisan mo. Kailangan maging maayos ang upcoming event. Kailangan maging maayos ako. Nagmamadaling utos na Elise. Gulong-gulo man ay sumunod na lamang si Sandy sa inuutos sa kanya ng kanyang amo. Dumating ang araw ng malaking event sa opisina at bawat sulok ng event hall ay puno ng ingranding dekorasyon. Napakaraming mga kandelabra na kumikislap, pulang carpet na nakalatag mula pintuan hanggang entablado, at masasarap na pagkain na nakahain sa bawat mesa. Sa gitna ng ingranding kasiyahan, nagtipo ng mga executive sa harap ng stage. Hawak ang kani-kanilang mga baso para mag-toast habang hinihintay ang formal na simula ng programa. I cannot believe na nagbabalik na si Roberto. For sure, mas lalo lang lalawak ang kumpanya. Who knows, baka tayo rin mapromote na sa New York office. Wika ng isa sa kanila. Ngumiti naman si Elise. Iyon din naman kasi ang plano niya, lalo na kapag naikasal na silang dalawa ni Luke. Bagaman nasa isipan pa rin niya ang encounter noong isang araw sa pantry kung saan nakilala niya si Nathan, iniisip na lang niya na baka naglolo ko lamang ang lalaki. Imposible naman kasi na magiging kapatid niya si Luke dahil wala namang higher up ang nagtitimpla ng kape sa pantry. Mabuti na lang talaga at exclusive ang event na to sa ating mga may posisyon. My God, hindi ko yata kaya if I will breathe the same air as those employees na mababa pa sa atin. Lalo na mga nasa maintenance, ano? Mapanuy ang wika pa ni Elise na siya namang sinang-ayunan naman ang kapwa niya roon.
Kasama ni Elise ang iba pang executives, nagpatuloy sila sa pagyayabang ng kani-kanilang mga posisyon. At sa gitna ng kanilang pag-uusap at sa kanyang pagtingin sa paligid, ay napansin niyang pumasok ang mga ordinaryong empleyado, kabilang ang mga maintenance staff sa event hall. Napataas ang kilay niya at agad na lumapit sa kanila. Ang mukha niya ay puno ng pagtataka at inis. "Hold on, ano ginagawa niyo rito?" Tanong niya ng mataray. "Pinapasok po kami rito." Maingat na sagot ng isang empleyado. Halos matawa naman si Elise at ang ilang kasama niyang executive sabay tingin kay Sandy. "Sandy, paalisin mo ang mga yan. Hindi naman sila pwede rito. Naglalagay lang sila ng dumi." Magsisimula ng lumakad papalayo ang mga empleyado na dismayado sa pagtrato ni Elise nang biglang tawagin ng host ang lahat upang maganda sa simula ng programa. Bumalik si Elise sa pwesto. Hindi mapakali sa iritasyon dahil hindi niya mahanap si Luke. Iritang-irita na siya sa sitwasyon. Nais niyang magsumbong sa kanya tungkol sa mga hindi karapat-dapat na empleyado sa event pero hindi naman niya mahanap ang nobyo. Lalo pang nairita si Elise dahil talagang iba na ang trato ni Luke sa kanya. Lalo na nitong mga nakaraang linggo. "Where the hell is Luke?" Iritableng singhal niya at padabog na umupo sa tabi ng ibang mga executives. Maya-maya sinimula na ng host ang programa at sa wakas ay ipinakilala na si Roberto, ang CEO. Tumindig si Roberto at sa kanyang mahabang talumpati, nagpasalamat siya sa lahat ng tumulong sa kumpanya. Matapos nito, tumingin siya sa kanyang pamilya at tinawag si Luke sa entablado. Sa isip na Elise, eto na, sigurado nang babanggitin na ni Luke ang tulong niya. Ngunit matapos ang tahimik at matatag na talumpati ni Luke, walang ni isang salita tungkol kay Elise. Namuo ang galit niya, ngunit nananatili siya nakangiti. Bagaman hindi maipinta ang kanyang mukha. Sumunod na tinawag ng host si Nathan at agad na napatigil si Elise na puno ng pagkagulat. Totoo pala ang lahat. Totoo nga na magkapatid nga sina Luke at Nathan. Sumagi sa isip niya ang pag-uusap nila sa pantry at ang malamig na tingin ni Nathan noong araw na yon. Ramdam niya ang kaba at hindi niya mapigilang makaramdam ng takot. What the hell? Paulit-ulit niyang bulong. Muling nagpasalamat si Roberto at idinugtong. "Lahat ng aming hirap ay hindi magiging posible kung wala ang suporta at pagmamahal ng aking mahal na asawa." Tumigil siya sandali at may isang masuyong ngiti sa kanyang mukha. She hid from the spotlight for so long dahil wala naman daw siyang pakialam sa negosyo. Pero I won't let her efforts go to waste. Siya ang dahilan kung bakit nagpapatuloy kaming mag-aama. Everyone, raise your glasses for my wife, Teresa. Nagulat ang lahat at isang katahimikan ang bumalot sa buong hall. Pumasok si Teresa sa entablado at may dignidad at tiwala sa sarili na para bang nababalot ng isang hindi matatawarang lakas. Nakangiti siya at hindi na nagsalita. Ngunit sa kanyang simpleng presensya, ramdam ng lahat ang kanyang impluensya. Nakatingin sa kanya ang mga kasamahan niya sa maintenance na hindi naman makapaniwala, lalong-lalo na si Sandy na nananatiling nakatulala sa gulat at saya. Si Elise naman nagpipigil ng hininga at pilit na itinatago ang kanyang takot. Nang bumaling siya kay Luke, nakita niyang nakatingin ito sa kanya. Ang kanyang mukha ay walang ekspresyon. Pero may sinasabi ang malamlam na mga mata nito. Para bang may natutuhan itong isang lihim na nagpapakaba sa kanya. Nang makumpleto na ang pag-introduce sa mga miyembro ng pamilya, muling nagsalita si Roberto. "Alam ko na sa kabila ng tagumpay ng kumpanya, may natatanggap akong mga reklamo tungkol sa hindi magandang pagtrato sa mga empleyado, lalo na mula sa ilang mga executives. Kaya naman mula sa araw na ito, aasahan niyo na makakatanggap na ng notice ang ilang mga empleyado at executives na matatanggal sa trabaho. I do not condone bad treatment to ordinary employees." Nanlaki ang mga mata ni Elise at ng iba pang mga executives sa gulat. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Walang magawa si Elise kundi ang manatiling tahimik habang pinapanood ang pamilya ni Luke na naglalakad papalabas ng venue. Iniwan siyang hindi mapakali at nag-iisip ng magiging kapalaran niya. Matapos ang event na yon, na yumanig din sa kaayusan ng kumpanya, maraming empleyado at executives ang natanggal
kabilang ang mga nagpakita ng pagmamalabis at kapabayaan sa trabaho. Nagulat ang bawat isa sa pagbabagong naganap, ngunit si Elise ay nananatiling kampante. Bagaman kinakabahan, iniisip niyang hindi siya kabilang sa mga aalis. Ipinagkatiwala niya ang kanyang posisyon kay Luke. Umaasang ipagtatanggol siya nito sakaling magkaroon ng problema. Sa kabila ng kaba, pinapanatili ni Elise ang kanyang paniniwala na makakaligtas siya. Luke loves me. Of course he will have my back. Kampanting wika ni Elise sa kanyang sarili. Nang makita isa-isa nang umalis ang ibang mga empleyado roon na nakatanggap ng notice ng pagkatanggal. Isang umaga, tumanggap si Elise ng paanyaya para sa isang pagpupulong kasama si Roberto, ang CEO at ang natitirang executives. Tumungo siya sa meeting room nang may kasamang kaba. Habang ang isipan naman ay nag-iisip ng paraan upang maayos at maisalba pa ang kanyang imahe. Alam niyang dapat niya nang mag-ingat kay Teresa at Nathan matapos ang naganap. Ngunit hindi niya maikubli ang mga iniisip niyang paraan upang masiguro ang kanyang posisyon. Bukod sa minaltrato niya si Teresa, sinubukan niya pang landiin si Nathan noon sa pantry. Inis na inis siya sa kanyang sarili dahil nagawa niya ang mga iyon. Sa pagpasok niya sa meeting room, naramdaman ni Elise ang bigat ng atmosfera. Tahimik ang lahat ng natitirang executives. Ang karamihan ay halatang balasa at hindi mapalagay. Nang dumating si Roberto, sinimula na ang pulong sa isang seryosong tono. Direkta niyang hiniling ang ulat mula sa bawat executive na tila nagmamadali naman upang malaman ang kanilang mga kasagutan sa bawat detalye ng kumpanya. Ngunit sa bawat isa, walang maayos na sagot. Halatang wala sa kanila ang tunay na nakatutok sa kalagayan ng kumpanya. Sa kanyang pagsisiyasat, ang isa-isang pinagtatanong ni Roberto ay nagpamalas ng kakulangan ng mga executives sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ang mga sagot ay halatang paligoy-ligoy at ang bawat isa ay hindi makapagbigay ng konkretong ulat sa mga kaganapan ng kumpanya. Wala kayong alam? Kunot noong tanong pa ni Roberto na nagpipigil na ng kanyang galit. Pagkatapos ng ilang minutong pananahimik, ipinasya ni Roberto na ipakita sa lahat ang ilang CCTV footages mula sa mga nakalipas na araw. Sa bawat eksenang pinapakita sa screen, nasaksihan ng lahat ang mga pagtrato sa ordinaryong empleyado, ang mga pagbibitiw ng panlalait, pang-aalipusta, at paminsan-minsang pagmumura na ginagawa ng ilang executive sa kanilang mga staff. Ramdam ang pagguho ng respeto sa kanilang sarili habang napapanood nila ang kanilang sarili, mga pamamalupit. Pinagmasdan pa ni Roberto ang mga executives at lahat ay hindi makatingin sa kanya. Habang lumalalim ang ipinapalabas sa mga footage, lalo namang kinakabahan si Elise. Alam niya sa sarili niyang may malalim siyang kasalanan sa ilan sa mga empleyado, lalo na kay Teresa. At ngayon nakikita ng lahat ang kanyang mga ginagawa, natutok ang bawat pares ng mata sa kanya, puno ng pagtutol at pagkadismaya. Napatingin siya kay Luke, umaasang may maipapakita itong simpatiya, ngunit hindi siya magawang tingnan ng nobyo. Si Nathan ay naroon din. Malamig ang tingin at talatang galit na galit sa kanyang mga ginawa. Alam na Elise na wala siyang ibang masisisi kundi ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya maiwasan ang pag-isip kung paano siya makakalusot sa sitwasyong ito. Bago pa man maganap ang event ay kinausap na ng masinsinan ni Nathan ang kapatid upang iulat dito ang ginawa ni Teresa pati na rin ang mga naging nadanas niya mula sa kumpanya. Hindi pa makapaniwala si Luke noon pero nang maalala niya ang ginawang pagtataksil ni Elise sa kanya, para ba siyang namulat sa katotohanan. Pagkatapos ng huling video, ramdam ng lahat ang matinding galit ni Roberto. Sa kanyang matalim na boses, sinabi niyang, "Simula sa araw na to, ang lahat ng executives na nagpakita ng kapabayaan at pagmamalupit sa kanilang kapwa ay wala ng puwang sa kumpanyang ito. At lalo ka na, Elise. With all the things you have done to my wife, you have no place here." Giit ni Roberto. "Umalis na kayong lahat. You are all fired." Galit na hiyaw ni Roberto. Isa-isang naglabasa ng mga natitirang executives, ngunit si Elise ay hindi makapaniwala. Nagmamakaawa siya kay Luke. Mihiling ng kapatawaran habang nangingilid ang kanyang mga luha. Sa desperasyon, sinabi niya, "Please, mahal na mahal kita, Luke. I did not mean any of that. Please, I promise you. Give me a chance, babe. I will change.
I will change for the better. Please, babe. Babaguhin ko na ang lahat. Ngunit sa malamig na tono, sinagot siya ni Luke. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mag-uuwi ng ibang lalaki sa kondo ko. Diretsong wika ni Luke. Noong bumisita si Teresa sa kondo niya, pag-akyat niya ay nakita niya nagtataksil si Elise sa kanya noon at nakikipagsiping sa iba. Sa kwarto pa mismo at kama pa niya. Nanlaki ang mga mata ni Elise. Hindi makapaniwala na alam pala ni Luke ang tungkol sa kanyang mga lihim na ginagawa. Halatang gulat. Paulit-ulit siyang tumangging, umiling at sumagot. Hindi totoo yan. Hindi totoo yan. I don't know what you're talking about. Ngunit alam niyang hindi niya kayang itago ang katotohanan. Lingid sa kaalaman ni Elise, nakita na ni Luke ang isa sa kanyang pagtataksil. Inilihim ito ni Luke at sinubukang mag-focus sa trabaho upang maisalba ang kumpanya sa halip na ilahad ang kanyang galit. Ngunit sa huli napabayaan din niya ang kumpanya. At ngayon ay malinaw sa kanya ang tunay na dahilan ng kanyang pagkakamali at iyon ay ang pagpili at pagmamahal sa maling tao. Sa kalagitnaan ng kanyang pagmamakaawa, biglang bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok si Teresa. Naroon siya upang bisitahin sana ang kanyang mag-ama. Ngunit nagulat siya sa paglabas ng mga executives na tila napahiya. Pagpasok niya, nakita niya ang nandoon pa sina Elise, Luke, Nathan at Roberto. Napatingin si Elise sa kanya. At sa isang huling pagsubok na bumawi ng awa, lumuhod siya sa harap ni Teresa. Nagmamakaawang nagwika. Ma'am Teresa, patawarin niyo po ako. Ang kabutihan ni Teresa ay nagpatigil sa kanya upang pag-isipan ang hinihingi ni Elise. Sa kabila ng galit, naiintindihan niya ang pakiramdam ng pagkatalo at ang kahihiyan ng pagkawala ng lahat. Ngunit ang sakit na iniwan ni Elise, ang mga mapanirang salita at mga kawalang respeto ay masyadong masakit at tanggapin at patawarin. Tumayo si Luke at sa kabila ng kanyang paghihirap, hinila niya si Elise papalayo. Umalis ka na, Elise. Hindi na kita mapapatawad. Sinaktan mo ako. Pero ang pinakamasakit ay sinaktan mo ang mom ko. You have no right to do that. Pinilit na Elise na manatili, ngunit tuluyan ang nawala ang respeto ni Luke para sa kanya. Luke, please! Please! Umalis ka na. Hiyaw pa ni Luke. Wala nang nagawa pa si Elise kundi ang umiyak at lumakad palabas ang opisina. Sa kanyang paglabas, nadama niya ng tuluyan ang naglaho ang lahat sa kanya. Pati ang dignidad na dati niyang ipinagmamalaki. Tahimik ang kwarto matapos ang pag-alis ni Elise. Naiwan si Luke sa loob ng meeting room, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Bagaman puno ng sakit at pagsisisi, alam niyang kailangang magpatuloy para sa ikabubuti ng kanyang pamilya at kumpanya. Lumapit si Teresa. Malumanay siyang hinagkan at marahang sinabi, Nandito lang ako, anak. Mommy's here for you. Mahinang bulong ni Luke. I'm sorry, Mom. Habang yumakap ng mahigpit sa kanyang ina. Sa yakap na iyon, nadama ni Luke ang kapanatagan at pagmamahal na nagbibigay sa kanya ng bagong lakas upang magpatuloy. Ang mag-anak ay nagyakapan ng mahigpit, puno ng damdamin at pagdadamayan. Sa kanilang tahimik na yakapan ay muli silang nag-aisa upang buuin ang naiwang nasira ang kanilang relasyon, ang kanilang tiwala, at ang kumpanya na naging bahagi ng kanilang buhay. Sa kabila ng mga hirap at pagsubok ngayon ay nagbabalik ang kanilang pagkakaisa, dala ang bagong pag-asa at lakas. Makaraan ng ilang linggo ng pag-aayos, muling nagbalik ang kaayusan sa kumpanya. Ang dating magulong sistema at mga kawalang dangal na dulot ng ilang executives ay naituwid ni Roberto at ng kanyang pamilya. Sa kabila ng lahat, nakaramdam ulit sila ng sigla at pag-asa. Naging mas maayos ang pagpapatakbo sa kumpanya. Ang mag-aama ay nagpakitang gilas bilang mabubuting pinuno, kaibigan, kasamahan sa mga ordinaryong empleyado, at nagpasimula sila ng mga bagong polisiya na mas makatao at patas, kung saan lahat ay may karapatan sa patas sa pagtrato at pantay na oportunidad. Masinsinan nilang pinag-usapan ang bawat hakbang at pagpapabuti ng sistema sa kumpanya. Naging mas bukas sila sa mga ideya mula sa bawat departamento. Sa tulong ng bawat empleyado, nabuo ang mas makatarungan at progresibong kalakaran sa kanilang organisasyon.
Samantala, si Teresa naman na dati naging biktima ng panlalait ng mga mapang-abusong executives ay muling bumalik sa opisina. Ngunit sa pagkakataong to bilang inspirasyon sa lahat. Kahit hindi siya regular na nagpupunta roon, siya ang naging gabay ng kanyang mga anak, lalo na si Luke. Ang kanyang presensya ay naging isang paalala sa lahat ng halaga ng respeto at kabutihan sa loob ng kumpanya. Nakipag-usap siya sa bawat departamento, tinutukan ang kalagayan ng mga pangkaraniwang empleyado at siniguradong walang nagaganap na hindi makatarungan. Sa bawat araw, ramdamang pag-angat ng moral ng bawat empleyado. Nagkaroon sila ng mga pagkakataon upang ipahayag ang kanilang mga saloobin, magbigay ng mga suhestyon at magpasimula ng pagbabago sa kanilang sariling mga departamento. Bawat tagumpay ay nagdudulot ng inspirasyon at masiding determinasyon na maging mas mahusay. Ang kanilang mga proyekto ay mas naging matagumpay dahil sa pag-ugnayan at pagtutulungan. Dahil sa mga pagsisikap ni Roberto, Luke, Nathan at Teresa, ang kumpanya ay hindi lamang nagbalik sa dating estado, kundi higit pa rito. Nakamit ng bawat empleyado ang dignidad at paggalang na matagal nang ipinagkait sa kanila. Naging inspirasyon ang kanilang kwento ng pagbabago. At ang bawat isa ay nagkaroon ng lakas ng loob na magpatuloy at magpabuti. Ngayon, ang kumpanyang minsang naguguluhan at pinamumunuan ng pang-aabuso ay nagsilbing simbolo ng malasakit at respeto at pagkakaisa. Bawat isa, mula sa ordinaryong empleyado hanggang sa mga executives, ay naging bahagi ng muling pagsilang ng kumpanya. Si Luke at ang kanyang pamilya ay nagsisilbing gabay sa isang makatarungan at maliwanag na hinaharap. Para sa kanilang samahan, isang bagong simula na nagpapakita na kahit sa pinakamadilim na panahon, laging may pag-asa para sa pagbabago. Minsan, nagpa siyang bumisita si Teresa sa kumpanya upang makita kung kamusta na ang mga bagay-bagay. Nangyari ito sa isang araw na magaan ang mga gawain. Kaya naman sinamantala ng pamilya ang pagkakataon upang kumain ng sabay sa cafeteria ng kumpanya. Para sa kanila, mahalagang ipakita sa mga empleyado na sa kabila ng mga posisyon nila, nananatili silang simple at mapagkumbaba. Sa gitna ng kanilang masiglang kwentuhan, napansin naman ni Teresa na tila malalim ang iniisip ni Luke. Ibinahagi ni Luke ang isang bagay na kanina pang bumabagabag sa kanya. Mom, Dad, gusto ko magpahinga. Magbakasyon para makapag-reflect at magmuni-muni. If that's okay? Naramdaman niyang dami ng mga nangyari at kailangan niyang lumayo para mapagtanto ang kanyang mga susunod na bagay na gustong gawin. Napangiti naman si Teresa. Si Nathan naman ay nagbigay din ng kanyang opinyon. Oo nga bro. Nakaalis na ako ng matagal. Sa tingin ko panahon na rin siguro para ako naman ang mag-focus dito habang nagpapahinga ka. Napuno naman ang kasiyahan ng kanilang tanghalian at nagpatuloy ang masigla nilang pag-uusap at minsang pinagtawanan si Nathan nang maalala nilang mga biro ng kanilang kabitaan. Maya-maya pa ay napatigil si Teresa at napansin si Sandy na abala rin sa pagkuha ng pagkain sa cafeteria. Masayang tinawag ni Teresa ang atensyon ni Sandy. Sandy, halika muna rito. Kumaway ito sa kanya at nagmamadaling lumapit si Sandy sa kanilang mesa. Hello po, Ma'am Teresa. Magalang na bati ni Sandy. Medyo nagtataka pero kitang-kita ang pagkakatuwa sa kanyang mga mata. Kamusta ka na, Sandy? Tanong ni Teresa. Naging masaya naman ang kanilang pag-uusap. At sa bawat saglit nararamdaman ni Sandy ang pag-aalaga at malasakit ni Teresa sa kanya. Habang masaya silang nagkakwentuhan, biglang binanggit ni Teresa. Sandy, wala ka pang boyfriend, hindi ba? Sandaling tumingin naman si Teresa kay Nathan at saka biglang ngumiti nang may malalim na ibig sabihin. Have you met my son, Nathan? Sa pagkabigla ay muntik nang mabuga ni Nathan ang kinakain niya. Napangangat na tawa na lang ang buong pamilya. Si Sandy naman hindi alam ang sasabihin. Namulang mga pisngi at halos hindi makatingin kay Nathan. Ramdam ni Sandy ang pagkapahiya kaya't nangingiti siya habang pilit na itinatago ang kanyang hiya. Just kidding, sabi ni Teresa habang tumatawa. Unless, sabay kintat kay Sandy.
Naging dahilan nito ng masayang kantsawan at hindi rin napigilang asarin ng magkapatid ang isa't isa. Tumikim si Sandy na namumula pa rin at nagpaalam ng may ngiti. Sige po, Ma'am Teresa, salamat po. Salamat po sa kwentuhan ha. Nang umalis si Sandy, nakita nilang si Nathan na naman ang napapahiya at namumula, na lalong nagbigay daan sa kantsawan mula kay Luke. Kuya, parang speechless kaya taron na. Sabay tapik sa balikat ng kuya niya. Halakak ng halakak ang magkapatid. At si Teresa naman ay natuwa sa nakita. Nagtama ang mga mata ni na Roberto at Teresa habang pinagmamasdan ng kanilang mga anak. Nabalot sila ng damdamin at alaala ng masayang kabataan ng mga ito. Nagkatawanan pa rin sina Luke at Nathan. Halos walang pinagkaiba noong mga bata pa sila. Napuno ng init ang pagmamahal ng kanilang mga mata at muling naipinta ang isang magandang larawan ng kanilang pamilya. Buo at masaya. Sa mga huling sandaling iyon sa cafeteria, naranasan ng mga anak ang isang masayang pagsasama. Mga sandaling nais silang i-cherish lalo na at aalis din muna si Luke ng bansa. Sa isang tahimik na resort sa tabi ng dalampasigan, pinili ni Teresa at Roberto na magbakasyon. Ang sikat ng araw ay humahampas sa tubig na naglalaro ng mga sinag ng liwanag na tila mga diamante sa bawat alon. Umupo ang mag-asawa sa kanilang patio. Nakaka-relax na nakatingin sa malawak na tanawin ng dagat. Habang hawak-hawak ni Teresa ang isang baso ng malamig na tubig. Alam mo, hon, nagsimula si Teresa. Naisip ko kung gaano na tayo katagal sa industriyang to. Minsan naiisip ko kung paano natin nalampasan ang mga pagsubok na to, lalo na sa mga nakaraang buwan. Gumiti si Roberto at tumingin sa kanyang asawa. Mahigit 20 taon na rin tayong magkasama sa lahat ng to. At sa mga taon na yon, naranasan natin ang mga tagumpay at pagkatalo. Pero sa huli, andito pa rin tayo. Stronger than ever. Pinunasan ni Teresa ang isang luha sa kanyang mata. Even after everything, naging matatag tayo. Especially our sons. Natutuwa ako na kahit anong mangyari, hindi sila nagkagulo. Nagpatuloy ang mag-asawa sa pagninilay-nilay ng kanilang mga alaala mula sa kanilang unang pagkikita, sa mga unang araw ng kanilang kumpanya, hanggang sa mga masayang sandali kasama ang kanilang mga anak. Inalala pati nila ang mga simpleng picnics, mga birthday parties at mga simpleng pagtitipon na puno ng tawanan at saya. Habang nag-uusap, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Teresa. Teka, sino tumatawag? Sabi niya sabay tingin sa screen. Si Nathan. Answer mo, sabi ni Roberto habang may ngiti naman sa kanyang mga labi. Tingnan natin kung anong balita. Mabilis na sinagot ni Teresa ang tawag. At sa kabila ng layo, sumalubong sa kanya ang boses ng kanyang anak. Hi Mom, nasa meeting ako ngayon. Gusto ko lang sanang kamustahin kayong dalawa. Hi Nathan, kamusta? Ang ganda rito. Umuulan ng mga alaala. Sagot pa ni Teresa, kasabay ng pagdapo ng kanyang mga mata sa maaliwalas na tanawin. Sabihin mo kay Dad na miss ko na siya. Biro pa ni Nathan. May mga questions ako tungkol sa ilang projects and queries na rin about different processes. Anong mga plano? Tanong ni Roberto na may pag-aalala. I-share mo naman sa akin. Relax ka lang Dad, ipapakita ko sa'yo mamaya sa video call. Baka mas mabuti kung mag-video call na din tayo sa hapon. Sagot pa ni Nathan. Alright, maganda ka lang. Sambit naman ni Roberto, excited sa mga ilalatag na plano ng anak. Pagkatapos ng tawag, naisip ni Teresa na tila mas magiging makulay ang kanilang vacation sa pagkakaroon ng virtual na pag-uusap kasama ang kanilang mga anak. Rob, tawagan din natin si Luke. Nakakamiss na rin siya. Mabuti na lang at mas abala ng mga bata sa buhay nila, no? Pero mahalaga pa rin makasama sila sa kahit anong paraan. Sagot ni Roberto sabay silang nagtanaw sa abot-tanaw na dagat. Maya-maya pa, ay pinindot na rin ni Teresa ang video call sa cellphone niya at tumagilid ito upang ipakita ang ganda ng tanawin. Luke, kamusta ka? Bati niya sa kanyang anak. Hi Mom! Tugon ni Luke at abala sa kanyang newfound hobby. Mukhang masayo kayo riyan na. Masaya talaga, nandito kami ni Dad, nag-relax. Ikaw, kamusta ka riyan sa New York?
Tanong ni Teresa. Medyo busy mom, but I'm having the time of my life. Nakangiting sagot naman ni Luke. Muli silang nagkukwentuhan at ang mga tawa at alaala ay nagbigay liwanag sa kanilang pamilya. Kahit malayo, ang mga simpleng sandaling ito ay nagpatibay sa kanilang ugnayan. Nagpapakita ng pagkakaisa at pagmamahala na patuloy na lumalago sa kabila ng mga hamon ng buhay. Sa susunod, sana'y makasama na rin namin kayo rito, sabi pa ni Teresa habang nakatingin sa mga mata ng kanyang anak. Sure mom, excited na ako, tugon ni Luke, sabay akbay kay Nathan na nakatayo sa likuran. Basta, keep the memories coming. Sa ilalim ng sikat ng araw at tahimik na hangin, alam nilang anumang mangyari ay kaya nilang harapin at solusyonan ng mga ito. Dahil mahal nila ang isa't isa at isa silang buo at masayang pamilya na puno ng pagmamahalan at tiwala sa isa't isa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!